Kabanata 571. Kilala mo ba ang nanay ko? Humigpit ang tingin ni Lito, biglang humakbang pasulong at hinawakan ang leeg ng matanda. Magsalita ka, nasaan siya? Ngumisi ang matanda, hindi ko sasabihin. Kung gayon papatayin kita. Isang malakas na layunin ng pagpatay ang lumitaw sa mukha ni Lito. Ang matanda ay tumawa na parang baliw at umiling, kung gayon, sa lahat ng paraan, patayin mo ako. Kung ibunyag ko ang pagkakakilanlan ng iyong ina, ang aking kamatayan ay mas malala. Sumimangot si Lito, marahas na pinataas ang kanyang pagkakahawak. Snap! Napabaluktot ang leeg ng matanda at nakasubsob ang ulo. Kung ipinadala ka ng iyong amo para patayin ako at nabigo ka, tiyak na magpapadala sila ng higit pa. Sa bandang huli, matutuklasan ko kung sino ang kumikilos sa likod ng mga eksena. Malamig na sinulyapan ni Lito ang bangkay sa lupa, inihagis ang isang punyal na bato ng apoy na espirito, na sinunog ang ilang bangkay hanggang sa naging abo. Nang bumalik siya sa fast food restaurant, nakita niya si Chenner na tumatawa at nakikipagbiruan sa isang binata at babae. Nang makita si Lito, nagmamadaling tumayo si Chenner, bro. Nang mapansin niya ang punit-punit na damit ni Lito, nanlamig ang kanyang ekspresyon, anong nangyari sa damit mo? Umiling si Lito, wala lang, hindi ko sinasadyang napunit sila. Ikaw ang nakatatandang kapatid ni Chenner. Hello, nice to meet you. My name is Butch Leo. I'm 21 this year. This fast food restaurant belongs to my family. Sa capital city, ang tatay ko ay may kabuoang 11 chain restaurant. Habang nagpapakita si Butch, patuloy na lumilipat ang kanyang mga mata kay Chenner. Oh really? Ang daming restaurant na pag-aari ng papa mo ay walang kinalaman sa akin. Casual na kinunot ni Lito ang kanyang mga labi. Noong una, natigilan si Butch, pagkatapos ay naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Sobrang sakit sa puwet, itong dagwang brat. Kung hindi dahil sa kanyang interes sa inosenteng mukhang Chenner, hindi rin siya mag-aabala sa pakikitungo sa isang mahirap na tao. Ang babaeng katabi ni Butch ay si Eliza, ang kanyang kaibigan. Tiningnan niya si Lito at nakita niya ang maruruming damit nito, baka sa mukha nito ang paghamak. Sa sandaling ito, sinulyapan ni Butch si Eliza. Naunawaan kaagad ni Eliza, lumapit ng nakangiti, at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Lito. By your accent, you must be new in town, right? Kung hindi ka pamilyar sa lugar na ito, why not make a friend? Hindi naman masamang tingnan si Eliza at medyo mapang-akit ang itsura. Kahit sinong ordinaryong mayaman na bata ay hindi makalaban sa kanya kapag sinubukan niyang gayumahin ang mga ito, lalo pa ang ganitong klase ng talunan. Gayunpaman. Alisin mo ang kuko mo sa akin, huwag mong dumihan ang damit ko. Malamig na tiningnan ni Lito si Eliza. Isang matinding kahihiyan ang bumalot kay Eliza. Ang kanyang ngiti ay natigil sa kanyang mukha habang siya ay nauutal, anong sabi mo? Napaatras si Lito, tinabihan ang kanyang kapatid, let's go. Nagsimulang lumibot ang mukha ni Eliza sa kahihiyan. Itinuring lamang siya ni Lito na may kaparehong sama ng loob sa mabahong basura. Siya ay isang kilalang sosyalista sa kabisera kung tutuusin. Paano siya nainsulto ng ganito? Teka, sino ka sa tingin mo? Nagyayabang na outsider. Iniwan ng katahimikan si Eliza, napalitan ng malamig na panunuya. Nilinggan niya ang kapatid ni Lito, nagtatanong, hindi ko lang maintindihan kung paanong ang isang lalaking tulad mo ay magkakaroon ng kapatid na napakaganda. Hinawakan ng kapatid ni Lito sa kanyang kamay, masaya niyang iminungkahi, ate, mamaya na lang tayo tumambay. Tatawagan kita. Sinulyapan ng kapatid ni Lito ang direksyon ni Lito. Alam niya kung anong laro ang nilalaro ni Eliza. Kung wala siyang gagawin, baka mauwi sa gulo ang kapatid niya. Mas mabuting putulin ang Gordian knot ngayon. He laughed, addressing Eliza. So, sabi mo kanina gusto mo akong kaibiganin, di ba? Let's be friends. Sumili ang ngiti sa mukha ni Eliza, ang ego niya sa pag-aakalang nagawa niya ang kanyang alindog. She thought scornfully, who is this country bumpkin kidding? Walang pera, disenteng hitsura. At most, he is my toy. Pinapanatiling buo ang kanyang matagumpay na ngiti, inilabas ni Eliza ang kanyang telepono, ang ekspresyon ng kanyang mukha sa tuwa. Well, guwapo, idagdag natin ang isa't isa sa isang app para sa mas madaling komunikasyon sa hinaharap. Naiinip na kumilos si Lito, agad na kinuha ang kanyang telepono. Nang makita ang kanyang reaksyon, mas naramdaman ni Eliza na nagkakaroon siya ng damdamin para sa kanya. Nadama niya ang pagiging mataas at paghamak sa kanyang puso. Pagkatapos idagdag ang isa't isa sa kanilang isang app, nagpadala si Eliza ng flying kiss kay Lito, see you next time.
Tumango si Lito bilang pagsang-ayon, pagkatapos ay umalis kasama ang kanyang kapatid na babae. Nang makalabas na ang dalawa sa fast food restaurant, casual na inakbayan ni Butch si Aliza, maingat na pinagmamasdan ang kanyang mga daliri sa ibabaw niya. Baby, you did it well. I'll send you a digital red envelope, a gift of money, papuri niya. Binuksan ni Aliza ang digital packet, lumiwanag ang kanyang mukha sa tuwa nang makita niya ang napakaraming $10,000. Wow, Butch, napaka-generous mo. Tumawa si Butch, basta tulungan mo akong isuot ang nakababatang kapatid na babae ni Lito, bibigyan kita ng $100,000. Ang pag-iisip ng inosente at malambing na si Lito ay naging sanhi ng pangangati ni Butch sa pananabik. Nang marinig ang tungkol sa $100,000, nagliwanag ang mga mata ni Aliza. Sabik siyang tumango bilang pagsang-ayon. Huwag kang mag-alala, Butch, hindi ko na kailangang gumawa ng anumang pagsisikap tungkol sa hindi sopistikadong Outlander na iyon. Siya ay magiging pupe ko sa lalong madaling panahon. Bumalik si Lito sa kanilang kondo sa Yage kasama ang kanyang kapatid na babae. Sa sandaling pumasok sila sa bahay, napakunot ang noo ng kapatid na babae ni Lito, sinusuri si Lito na may nalilitong tingin, Kuya, dito ka nakatira. Tumango si Lito. Naka-cross-arm ang kapatid na babae ni Lito, na nagsasabing, naaamoy ko ang presensya ng mga babae, at hindi lang isa, kundi dalawa. Anong nangyayari? Maglinis ka. Nagulat si Lito, paano mo nalaman? Sumagot si Chenner ng may pagmamalaki, naamoy ko ang dalawang magkaibang pabango sa hangin. Ano, mukha kang aso. Hindi napigilan ni Lito na tumawa, pinisil ang ilong ng kanyang kapatid, kaibigan ko silang lahat. Dito nakatira ang isa sa kanila. Kailangan mo siyang pakisamahan at hindi maaaring maging kusa. Napaawang ang bibig ni Chenner sa hindi makapaniwala, mga kaibigan. Hindi ko binibili ang kwentong iyan. Isipin mo ang gagawin mo. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong, nagsasalita ng medyo nahihiya. Si Chenner ay menor de edad pa. Ayaw pa niyang pag-usapan ang tungkol sa mga ibon at bubuyog, sa takot na masira ang kanyang kawalang kasalanan. Ito ang kwarto mo, sa tabi lang ng kwarto ko. Binuksan ni Lito ang backpack ni Chenner, nagsimulang mag-unpack para sa kanya. Mukhang nagulat si Lito habang nagmamadaling itabi ang kanyang kapatid, no need, I'll manage, you're such a klutz. Natigilan si Lito, okay, simulan mo nang mag-unpack. Ikukuhaan kita ng isang basong tubig. Nang makaalis si Lito, nakahinga ng maluwag si Chenner, isang pamumula ang lumilitaw sa kanyang mga pisngi. Binuksan niya ang kanyang backpack sa nakaayos na pink na underwear. Phew! Malapit na yon. Muntik na akong mamatay sa kahihiyan. Tinapik niya ang kanyang dibdib at mabilis na inilagay ang mga damit sa drawer. Sa sandaling ito, sa isang nakatagong marangyang sihiyuan sa kabiserang lungsod, si Blake Sue ay nakaupo sa isang batong bangko at umiinom ng tsaa, paminsan-minsan ay tinutokso ang kanaryo sa kulungan ng ibon sa tabi niya. Umupo si Teresa sa tabi niya, at dinalhan siya ng katulong ng isang tasa ng kape. Sumimsim si Teresa at agad na sinaboy ang kape sa mukha ng kasambahay, kaawa-awa ka, sinusubukan mo ba akong paoin hanggang mamatay? Hindi. Hindi ko sinasadya. Agrabyado ang tugon ng dalaga, tila masama ang loob ng dalaga ngayon, at maghahirap na naman. Pulang-pula ang mukha niya, pero hindi siya naglakas loob na sumimangot. Dahil alam niya ang Miss Teresa Sue na ito ay mapanlin lang at hindi lamang mahilig abusuhin ang kanyang mga utusan ngunit hindi rin niya hinayaang magpakita ng kawalang kasiyahan ang kanyang mga alipin, kung hindi ay doble ang pang-aabuso. Sampelan mo ang sarili mo, at huwag kang titigil hanggat hindi ko sinasabi, bilasan mo. Malisyosong tumahol si Teresa. Matapos mabuli ni Lito sa airport kanina, pinipigilan ni Teresa ang tiyan na puno ng galit, at ngayon ay nakita niyang hindi kaaya-aya ang lahat. Hinayaan ng katulong ang pagpatak ng luha at sinampal ang sariling mukha. Higit na tamaan, ganito. Marahas na sinampal ni Teresa ang katulong sa mukha, at agad namang namula ang mukha ng dalaga. Walang kwentang lingkod, tigas ng mukha mo, masakit sa kamay. Malamig na tumikim si Teresa, galit na bumulong-bulong sa nagngangalit na mga ngipin. Noon lang, isang subordinate ng pamilya So ang mabilis na pumasok sa looban. Young master, may problema tayo. Ibinaba ni Blake ang kanyang tasa at malungkot na tinitigan ang bagong dating, sige. Nawala na si Master mong, kasama na ang ilang lalaking kasama niya, wala na sila. Ang kotse lang ang nahanap namin, pero wala nang iba. Bukod dito, naglabas ang lalaki ng isang itim na plastic bag at inilagay sa harap ni Blake. Mabilis itong pinunit ni Blake, at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Sa loob ng plastic bag ay isang dakot ng kulay abo puting pinong abo. Abo.
Nagumbok ang mga ugat sa noo ni Blake habang hinahampas nito ang kamay sa mesa, nakakuyom ang palad nito sa isang kamao. Alam kong hindi ordinaryo ang batang iyon, kung hindi, paano siya magiging mayabang. Pero ano ang background niya, kahit si Master Mong? Malamig na ngumuso si Teresa, kahit sino pa siya, kung maglakas loob siyang insultuhan tayo sa publiko, dapat siyang mamatay. Huwag magmadali, alam mo ang kalaban at kilala mo ang iyong sarili, maaari kang manalo sa bawat laban. Kinawian ni Blake ang kanyang kamay, inutusan ang kanyang nasasakupan, tingnan ang malapit na surveillance, gusto kong malaman ang lahat tungkol sa taong ito. Kabanata 572. Kinagabihan, pagkatapos maligo at naghahanda na si Lito para matulog, nakatanggap ang kanyang telepono ng mensahe sa isang app. Aliza, gwapo, anong ginagawa mo? Sumagot si Lito, wala gaano. Aliza, nga pala, anong pinagkakakitaan mo? Si Lito, na hindi nag-abala pang magsabi ng marami, ay tumugon ng walang kwenta, bricklaying. Iginala ni Aliza ang kanyang mga mata at mapanlate na naisip, nakakadiri, construction worker lang siya. Gayunpaman, alang-alang sa 100,000, pinigilan niya ang kanyang pagtanggi at sumagot, medyo maganda iyan, mukha kang matapat na tao, gusto ko ang mga tapat na tao. Then she asked another question, ano ang impression mo sa akin? Ngumisi si Lito at nag-type ng ilang salita sa kanyang telepono, napakaganda. Nang makita ang tatlong salitang ito, lubos na nasiyahan si Aliza. Sa katunayan, hindi niya kailangang maglagay ng anumang pagsisikap, ang batang ito ay baluktot na. Aliza, I quite like you too, how about we give dating a try? Nag-isip sandali si Lito at sumagot, napakaganda mo, interesado ka ba talaga sa akin? Aliza, anong klaseng tao ang kinukuha mo sa akin? Hindi ako ganoong klase ng snob na babae. Nahulog ako sa iyo sa unang tingin, at lalo akong ligtas sa piling mo. Kasabay nito, ibinaba ni Lito ang kanyang telepono, umiling, at bumulong sa sarili, nas ayang ang talento, dapat ay naging artista siya. Pagkaraan ng halos 10 minuto, nababalisa si Aliza sa paghihintay ng sa wakas ay sumagot si Lito, okay ka lang ba? Hindi ako nananaginip, di ba? Lalo pang tumango si Aliza, hindi naman, date tayo bukas. Lito, okay. Aliza, great, pipiliin ko ang lugar at sasabihin ko sa iyo. Lito, hinihintay kita. Pagkatapos ay sumunod ang isang string ng heart emojis. Nang may padala ang mga mensahe, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugod, at itinapon ang kanyang telepono. Aliza, sige na. Matutulog na ako. Good night, mawa. Sa sandaling ito, sa loob ng isang maliwanag na KTV room na puno ng ingay ng isang masiglang party, ibinigay ni Aliza ang kanyang telepono kay Butch. Tingnan mo, nakakabit ang isda. How uninspiring. Itinaas niya ang isang baso ng champagne, at buong tapang na ibinaba iyon ng sabay-sabay, ang kanyang katawan ay nakasuot ng leopard print na miniskirt, sinadyang gumawa ng isang mapang-akit na pose. Ang mga mayamang pangalawang henerasyong lalaki sa paligid niya ay labis na nabighani na halos lumuwa ang kanilang mga mata, habang sila ay nakayakap sa kanya, mga kamay na gumagala sa kanya. Hindi lang umiwas si Aliza, mukhang na-enjoy niya ito ng husto. Kuya Butch, anong plano mo? Ay set up ko ba siya bukas? Saglit na nag-isip si Butch, lumitaw ang nakakatakot ng ngiti, hehe, gusto kong kusang loob na lumapit sa akin si Lito. Bahagyang kumunat ang noo ni Aliza, Brother Butch, sa tingin ko ang batang babae na iyon ay mukhang mahina, ngunit tiyak na hindi siya madaling makompromiso. Kung plano mong kunin siya sa pamamagitan ng puwersa, natatakot ako na hindi ito gagana. Hehe, marami akong pakulo. Malamig na tumikim si Butch, nakasandal sa tenga ni Aliza para may ibulong. Sunod-sunod na emosyon ang bumalot sa mukha ni Aliza, pagkatapos ay tumawa siya ng malakas, sinampal ng mahina si Butch. Kuya Butch, ang kulit mo talaga. Hindi kakayanin ng talunan na yan bukas. Tumawa ng malisyoso si Butch, pinatumba si Aliza kasama niya. Kinaumagahan, lumabas si Chenner mula sa kanyang kwarto, medyo mapatla ang kanyang mukha. Malubha ang sakit ng puso niya kagabi, at halos hindi siya nakatulog. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto ni Lito. Nang makita ang mukha ni Chenner, sumimangot siya, mukhang masama ang pakiramdam mo, okay na ba ang pakiramdam mo? Hindi, baka low blood sugar lang ako kaninang umaga. Mabilis na umiling si Chenner, tumayo ng matangkad, sinusubukang magmukhang masigla. Pagkasabi nito ay mabilis niyang inilayo ang mukha niya. Si Lito ay nanatiling kalmado sa ibabaw ngunit bumantong hininga sa loob. Kagabi sa katabi nitong silid, narinig niya ang masakit na daing ng kanyang kapatid.
Sa sandaling siya ay nakatulog, siya ay pumunta upang suriin ang kanyang pulso, at siguradong sapat, ang sitwasyon ay hindi maganda. Kinailangan niyang ibuhos ang maraming vital energy sa kanya upang bahagya na sugpuin ang nakakalaso na epekto ng Red Lotus Heart Eating Go. Ngunit hindi ito isang pangmatagalang solusyon. Bumalik si Lito sa kanyang kwarto, kinuha ang kanyang telepono, at nagpadala ng text message sa lahat ng big shot na kilala niya. Lahat, mangyaring gamitin ang iyong mga koneksyon upang maikalat ang balita para sa akin. Gusto kong mag-alok ng 10 bilyon para makabili ng Heavenly Mountain Pure Lotus. Bukod pa rito, kung sino ang magdadala ng mapagkakatiwalaang balita ay makakatanggap ng high-grade longevity pill. Ilang segundo pagkatapos may padala ang mensahe, nagsimulang dumagsa ang mga tugon. Charles Sheng, makatitiyak ka, gagawin ko ang aking makakaya. Damien Dai, Guru, naibigay ko na ang order. Naniniwala ako na magkakaroon tayo ng tugon sa lalong madaling panahon. Gilbert Gao, Master Lito, inilabas na ang kautosan. Maging ang mga malalaking shot mula sa lalawigan ng Jiangnan at lungsod ng Badok ay kaagad na tumugon. Makalipas ang isang oras, isang balita ang sumabog sa buong bansa. May nag-aalok ng 10 bilyon para bumili ng Heavenly Mountain Pure Lotus. Gayunpaman, hindi ang 10 bilyon ang nagpasigla sa mayayaman ng bansa, kundi ang kasamang high-grade longevity pill. Sinasabi na kahit na ang isang high-grade longevity pill ay maaaring pahabain ang buhay ng isang taong may karamdaman sa wakas ng higit sa 20 taon. Ang ganitong uri ng bagay ay isang bihirang kayamanan. Narinig lamang ito ng mga tao, hindi pa nakikita. Ngunit ngayon ay bigla itong lumitaw, na nagdulot ng malaking kaguluhan sa mga tao. Pagkalipas ng 2 oras, nakatanggap ang mobile phone ni Lito ng sari-saring larawan, sa kasamaang palad, lahat sila ay peke, hindi nagkakahalaga ng 1 sentimos. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang isang app. Checking it. A message from Aliza has arrived, guwapo, weekend ngayon, gusto mong lumabas at maglaro. Namimiss kita. Malamig na tumawa si Lito, sure, saan? Lay Senador Shopping Center. Pagkatapos mag-reply ni Aliza, malamig siyang ngumuso, such a boring man. Inasikaso ni Lito ang kanyang kapatid na babae, pagkatapos ay umalis papuntang Lay Senador Shopping Center. Pagdating, si Aliza ay nakatayo sa pasukan ng mall, nakasuot ng bonggang-bongga, lumapit siya at ibinalot ang sarili sa braso ni Lito. Kumunat ang mga kilay ni Lito, isang matinding pagkasuklam ang bumungad sa kanyang maitim na mga mata. Gayunpaman, mabilis niyang tinakpan ang emosyong ito, kahit na ipinakita ang isang pahiwatig ng pagkamahiyain, ang kanyang mga pisngi ay bahagyang namula. Sa panunood sa kanyang pagkilo sa ganitong paraan, mas lumakas ang paghamak sa puso ni Aliza. Namumula na ang mukha niya. Siya nga ay isang unsophisticated country bumpkin. Tara na. Hinayla siya ni Aliza, balak niyang pumasok sa shopping center. Sinulyapan ni Lito ang marangyang gusali sa unahan, nag-aalangan, magiging magastos ba ang lugar na ito? Dapat ba tayong pumunta sa ibang lugar? May nakita akong wholesale na palengke papunta dito, at ito ay puno ng laman at napakamura. Paf! Nang marinig ito, halos mabulunan at malapit nang magdere ng dugo dahil sa galit. Ang nervyos niya, sobrang dukha. Gusto niyang makipag-date sa wholesale market. Anong kabaliwan? At napakasama ng suot niya kaya nakakahiya makitang kasama niya. Itinago ni Aliza ang kanyang displeasure sa loob, nakangiti at sinabing, syempre hindi. Hindi ako fan ng luxury goods, just buying some standard brands would be good enough. Sa susunod na oras, naglibot sina Lito at Aliza ngunit hindi gaanong bumili. Sa wakas, hindi na napigilan ni Aliza ang sarili at sinabing, pagod na pagod ang mga paa ko sa paglalakad. Buti na lang at ang may-ari ng lugar dito ang ampon kong kuya. Tere na doon at magpahinga. Ngumisi si Lito sa loob, kaya ito na ang pagkakataon kung kailan niya ipapakita ang kanyang tunay na kulay. Tumingin siya kay Aliza, sinadyang tumingin ng mapagmahal, at sinabing, darling, todo-todo ako sa iyo. Kung ganoon, sumunod ka sa akin. Si Aliza ay labis na nasa sabik, nagulat na si Lito ay napakadaling mahikayat. Sumakay ng elevator ang dalawa at nakarating sa B3 level. Nang bumukas ang mga pinto ng elevator, nakita nila ang dalawang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na tank top na may malalaking gintong kadena sa kanilang leeg, na parang mga batong leon sa magkabilang gilid ng mga pinto. Malinaw na nakilala ng dalawang lalaki si Aliza. Tumango ang mga ito sa kanya at pinapasok ang dalawa. Noong una ay naguguluhan si Lito tungkol sa lugar, gayunpaman, pagkatapos lumiko at makita ang higit sa 10 berdeng mesa ng pagsusugal na puno ng mga tao, sa wakas ay naunawaan na niya. Ito ay talagang isang underground na casino.
Kabanata 573. Tumingin si Lito sa buong kasino, isang bakas ng lamig sa kanyang mga mata. May ideya siya kung ano ang plano ni Aliza. Gayunpaman, sa isang kisap mata, nawala ang maaliwalas na ekspresyon sa kanyang mukha, napalitan ng mahiyaing kilos. Itong lugar na ito, hindi ba hindi nararapat? Inilibot ni Ali Walo ang mga mata sa kanya, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, ayos lang, marunong naman akong maglaro. Maglaro muna tayo ng ilang low-stake games. May pag-aalinlangan pa rin si Lito. Sinadya ni Aliza na yakapin ang braso nito, bahagya itong hinahaplos ng dibdib nito. Gusto kong maglaro. Walang magawang napakamot ng ulo si Lito, sige, maglalaro tayo ng ilang laro pagkatapos ay aalis. Nagpakita si Aliza ng isang matagumpay na ekspresyon, hinayla si Lito patungo sa isang mesa ng pagsusugal. Emilio, ito ang boyfriend ko. Sabi ni Aliza sa dealer sa likod ng mesa, mabilis siyang binigyan ng nakakaalam na tingin. Nalaman ng dealer, na tinatawag na Emilio, ang kanyang pahiwatig, at bahagyang tumango. Tumingin siya kay Lito, young man, marunong ka bang maglaro ng Texas Hold'em Poker? Tumango si Lito, medyo. Mabuti naman. Pinindot ni Emilio ang bell sa tabi niya ng 3 beses, nabuksan ang Texas Hold'em Poker sa mesang ito. Agad namang nagkukumpulan ang 5 tao. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang laro. Ang mga patakaran ng laro ay simple. Ang bawat manlalaro ay tumatanggap ng 2 nakatagong card na may isang community card na ibinibigay sa bawat round. Ang mga manlalaro ay malayang pumili upang maglagay ng taya, magtaas, o magtiklop ng mga baraha. Hindi nagtagal, 2 nakaharap na baraha ang ibinigay kay Lito, ang siyam na espada at ang hari ng mga diamante. At ang unang community card na natanggap niya ay ang Queen of Spades. Bumulong si Aliza sa kanyang tainga, Lito, hindi masama ang iyong mga baraha, tumaya ka kaagad. Alinsunod sa mga patakaran, ang bawat taya ay $500. Si Lito ay tumaya ng $500. Sa ikalawang round, ang kanyang karaniwang card ay ang hari ng mga puso, isang napaka-promising na kamay. Ang iba pang 5 manlalaro ay tumiklop lahat, at si Lito ay nanalo ng $3,000. Sa kasunod na 2 round, napakahusay ng mga baraha ni Lito, nanalo siya ng mahigit $10,000 sa kabuuan. Kung ito ay iba, malamang na nawala ang kanilang isip sa mga panalo at nanabik na manalo ng higit pa. Ngunit alam na alam ni Lito na ang 5 taong ito ay magkakasama. Kasama ang dealer, na bahagi rin ng kanilang grupo, na ang lahat ay may layunin na matikman muna niya ang tamis ng pagkapanalo, pagkatapos ay lumubog ito ng malalim, na hindi makawala. Young guy? Lucky day? Ha? A 500 per bet is not interesting, how about we increase the stakes? How about 5,000 per bet? Ang isa sa kanila ay kinausap si Lito. Mabilis na sumandal si Aliza sa tenga ni Lito at hinimok, ang swerte mo ngayon, siguradong mananalo ka. Tumango si Lito, sige, 5,000 na. Mabilis na nagpalitan ng tingin ang 5 tao, isang matagumpay na ekspresyon ang lumilitaw sa kanilang mga mukha. Hindi nagtagal, ang mga hole card ay naibigay. Ang mga hole card ni Lito ay ang 9 na club at ang 6 na diamante. Pinaandar niya ang kanyang X-ray vision at sinulyapan ang mga hole card ng iba, na pawang mga face card. Itutupi ko. Direktang itinapon ni Lito ang kanyang mga card. Nang makitang nakatiklop si Lito ng kanyang mga baraha, nawala ng interes ang iba pang 5 manlalaro na ipagpatuloy ang laro at mabilis na tinapos ang round. Para sa sumunod na 5 tuloy-tuloy na pag-ikot, ang mga baraha ni Lito ay katamtaman, at mabilis siyang tumiklop. Ang iba ay lahat ay may mahabang mukha ng pagkabigo. Ang kanilang mga card ay napakahusay sa nakalipas na ilang round. Akala nila makakapuntos sila ng malaking panalo. Sa kanilang pagtataka, ang binatang ito ay nakatiklop sa bawat round, hindi nanalo ng kahit 1 sentimos. Nang magsisimula na ang susunod na round, biglang nagsalita si Lito, ang 5,000 taya ay wala. Taasan natin ang pusta hanggang 50,000 sa isang kamay. Ano? Napasigaw ang iba sa gulat. Ano, natatakot ka ba? Sabi ni Lito na may mahinang ngiti. Hehe. Dahil matapang ang binata, natural na kailangan natin siyang samahan. Nagtawanan ng ilang tao na may masamang hangarin. Nang magsimula ang deal, lahat ay tumingin sa kanilang sariling mga hole card maliban kay Lito na walang intensyon na suriin ang kanyang mga card. Nagsimulang mabalisa si Aliza, Oy, hindi mo ba titingnan ang iyong mga card? Umiling si Lito, hindi na kailangan. Sino ba ang hindi nag-check ng card nila? Are you crazy? Malungkot na sabi ni Aliza. Sumulyap si Lito sa kanya, anong nagmamadali? Medyo natarante si Aliza at nagmadaling magpaliwanag, hindi, nag-aalala lang ako na mawalan ka ng pera.
Isang pahiwatig ng pangungutya ang nagpakita sa sulok ng bibig ni Lito. Alam niyang mula noong unang round, ipinapasa ni Aliza ang kanyang mga hole card sa iba sa pamamagitan ng ilang maliliit na paggalaw. Kaya bawat round, alam na alam ng mga taong ito ang kanyang mga hole card. Naibigay ang unang round ng mga community card, at ang card ni Lito ay ang tatlo ng club. Nang makita ito, ang lahat ay nanunuya at umiling-iling, nagbigkas, na parang ang binata ay malapit ng itupi. Gayunpaman. Itaas, 100,000. Biglang nagsalita si Lito. Anak, huwag ka lang madaldal. Kung sira ka, mas mabuting umalis ka ng maaga. Ngumuso ang isang chubby na lalaki. Umiling si Lito, 100,000. Susunod ako. Ang mga hole card ng chubby na lalaki ay 2 jack, at kasama ang isa pang jack sa community card, medyo maganda ang kanyang kamay. Sa pinakakaunti, maaari siyang gumawa ng 3 of a kind, na nagdaragdag ng kanyang mga pagkakataong manalo. Nagbigay siya ng banayad na senyales sa iba, at agad na naunawaan ng lahat at nagsimulang tumiklop. Tanging si Lito at ang chubby na lalaki ang naiwan sa laro. Sa ikalawang round ng pagdeal ng mga community card, ang card ni Lito ay ang 5 of clubs habang ang kay chubby na lalaki ay ang king of diamonds. Kung ihahambing, mahina ang kamay ni Lito. Magtataas ako, 200,000. Sumigaw ang chubby na lalaki, lumingon kay Lito, anak, pasok ka ba o nasa labas ka? Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumango si Lito, pasok. Pagkatapos, sa ikatlong round ng pakikitungo sa mga community card, ang card ni Lito ay ang 6 of clubs, ang kay chubby na lalaki ay ang king of spades. Ngayon, ang fat guy ay may hawak na 3 J at 2 K, isang buong bahay. Sinulyapan ni fat guy ang mga card ni Lito, ang club 3, club 5, club 6. Kahit na ang kanyang 2 hole card ay parehong club, hindi niya kayang talunin ang kanyang buong bahay. Maliban kung ang kanyang 2 hole card ay club 4 at club 7, iyon ay, isang straight flush. Ngunit ano ang mga pagkakataon na mangyari iyon? 1,000,000, kasama ang kotseng ito. Inihagis ni Fat Guy ang susi ng Mercedes sa mesa. Call ako. Mahinahong sabi ni Lito. Sinabi ng dealer, sige, pakipakita ang iyong mga hole card. Binaliktad ni Fat Guy ang kanyang mga hole card sa tagumpay at tumawa ng malakas, I have a full house. Hahaha. Napabuntong hininga ang iba, amazing. Sa sandaling ito, si Aliza, na nakatayo sa likod ni Lito, ay nagpakita ng isang schadenfreude na ekspresyon. Hehe, siguradong matatalo itong taunan. Ayon sa plano ni Butch, si Lito ay may utang sa kasino, makukulong. Gagamitin niya ito para ipilit si Lito, na pinipilit siyang sumuko. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nag-iwan kay Aliza na parang tinamaan ng kidlat. Anak, bilasan mong ipakita ang iyong mga hole card. Nag-aalalang tanong ng matabang lalaki. Inihayag ni Lito, na may kalmadong ekspresyon, ang 2 hole card na inilatag sa kanyang harapan. Nang makita ng lahat ang mga baraha, lahat sila ay nabigla, ang bawat isa ay mukhang nasa tutong kalagayan, ang kanilang mga eyeballs ay malapit ng lumabas. Straight flush. Sigaw ni Aliza. Hindi niya inaasahan na ang mga hole card ay ang 4 at 7 club talaga. Sa pamamagitan nito, si Lito ang naging big winner. Kasama ang kotse na iyon, nanalo siya ng halos 2,000,000. Bang! Mabangis na hinampes ng matabang lalaki ang mesa, naging mabangis ang mukha habang umaatungal, imposible. Nanloko ka talaga. Wala kang alam na straight flush nang hindi tumitingin sa mga hole card mo. Bahagyang ngumiti si Lito, totoo, hindi ko alam. Maswerte lang ako. Pero speaking of cheating, talagang may nanloloko dito. Ang mapanuksong titig niya ay bumaon sa lahat ng naruroon. Mukha namang nagilty ang lahat, at mas lalong nagdilim ang mukha ng matabang lalaki habang naghahanda sa pag-alis dala ang susi ng sasakyan. Manatili, iwanan ang mga susi ng kotse, at ang 1,000,000 na nawala sa iyo, malamig na sabi ni Lito. Kabanata 574. Nagmamadaling humakbang si Aliza upang pumagitna, o Lito, kaibigan ko ang Ginoo na ito. Isaalang-alang lang ang lahat ng ito bilang isang laro. Huwag masyadong seryosohin. Huwag mong seryosohin. Paano kung ako ang nawala ng pera? Ituturing mo pa ba itong laro? Dama po ang matalim na tingin ni Lito kay Aliza. Kung hindi ako mali, the moment na nawalan ako ng pera, hahawakan mo ako dito tapos tatawagan mo ang kapatid ko. At ang bastos na iyon na may apelyido na Leo, sasamantalahin niya ang pagkakataong ito para samantalahin ang kapatid ko. Isang hindi kapani-pani walang mapanuksong ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Lito. Namutla ang kutis ni Aliza habang nauutal na hindi makapaniwala, ikaw. Alam mo na ang lahat, tapos bakit mo pa? Tumayo si Lito, pamwesto ng mas mataas at tumingin sa kanya.
Don't tell me akala mo interesado talaga ako sa'yo. I find women like you, manipulative as you are, repugnant. Ang kanyang malamig na ngiti ay puno ng paghamak. Ikaw. Talo ka, ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang bastyusin ako? Galit na galit sa kanyang kaibuturan at marahas na nanginginig, bumulong si Aliza, dahil alam mo ang lahat, kaya hindi na kailangan ng pagpapanggap. Tumingin siya sa croupier, Brother Emilio, turuan mo ng leksyon ang batang ito. Hindi masama ang pakikitungo niyang Master Leo sa iyo. Sina Brother Emilio at Fatty, nakatatapos lang nawala ng pera, ay napuno na ng nakakulong na galit. Nang marinig ang mga salita ni Aliza, agad silang minisyon at pinalibutan si Lito. Bata, itigil mo na ang walang kabuluhang pakikibaka mo. Ako, si Emilio, ay kumitil na ng buhay noon. Kahit papaano ay naglabas si Emilio ng isang bakal na kasing kapal ng braso ng isang nasa hustong gulang, pinaglalaroan ito ng nagbabantang sa kanyang kamay. Isang hampas mula sa pamalo na ito at mamumulaklak ang iyong ulo. Kung ayaw mong mamatay, magbayad ng pera para bilhin ang iyong buhay. Sa isang bagsak, nadurog ng bakal ni Emilio ang mesa, na naging sanhi ng pagkabasag nito. Naghiyawan ng ibang mga sugarol sa nakita, tinakpan ang kanilang mga ulo at naghiwalay-hiwalay. Pinalibutan sila ng isang dosina o higit pa sa mga enforcer ng kasino, bawat isa ay matangkad at malakas ang pangangatawan, na may mga mukha na puno ng kapahamakan. Nang makita ito, agad na natakot si Aliza. Gusto lang niyang mangikil ng pera mula sa batang ito, hindi para mawala ng buhay. Nagmamadali siyang naglakad palapit kay Emilio, habang nakangiting nagsabi, Brother Emilio, please calm down, hayaan mo akong hikayatin siya muli. Sampal. Itinaas ni Emilio ang kanyang kamay at binigyan siya ng isang sampal. You have the nerve to speak. Kasabwat mo ba siya para nakawin ang pera namin? Tinakpan ni Aliza ang kanyang mukha, namumula ang kanyang mga mata sa takot. Hindi ganoon, Kuya Emilio, hayaan mo akong magpaliwanag. Bang! Sinipa ni Emilio ang tiyan ni Alice, ipaliwanag ito. Si Aliza ay direktang sinipa at pinalipad, hawak ang kanyang tiyan at sumisigaw sa sakit. Binata, ikaw na ang susunod. Si Emilio ay sumulong kay Lito, nakatitig sa kanya na may masamang ngiti. Dahil nang ahas kang tumaya ng 1,000,000, mukhang may hawak kang pera. Inilagay ni Lito ang dalawang kamay sa kanyang mga bulsa, tumango, at sinabing, talaga, mayroon akong pera. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na napabuntong hininga si Aliza. Bastos ba ang lalaking ito? Sino ang aamin na may pera sa panahong ganito? Hindi ba't humihingi ng gulo? Nang marinig ang mga salita ni Lito, inihayag ng karamihan ang kanilang mga matako na ekspresyon. Sige, hindi kami hihingi ng marami, 1,000,000 ang magagawa. Hanggat makuha namin ang pera, pakakawalan ka namin, sabi ni Emilio na may bastos na ngiti. Hinailan ni Lito ang isang upuan at dahan-daang umupo. Gusto mo ng pera? Oo naman, halika at kunin mo mismo. Nagdilim ang ekspresyon ni Emilio at naglakad siya patungo kay Lito. Kung tutuusin, teritoryo niya ito, ano ang kailangan niyang katakutin? You ungrateful brat, if you dare to play tricks, gagawin ko ang buong pamilya mo ah. Biglang huminto ang kanyang mga salita, na naging isang nakakatakot na hiyaw. Biglang, hinawakan ni Lito ang palso ni Emilio, binigyan ito ng mabangis na twist. Basag. Isang matalim na tunog ng pagkabali ng buto ang umalangaw-ngaw sa paligid, habang ang buong kanang braso ni Emilio ay nabali sa dalawa. Klang! Nahulog sa sahig ang bakal na pamalo, na nagdulot ng nakakarinig na ingay. Ah! Yung braso ko! Hinawakan ni Emilio ang kanyang walang buhay na nakabitin na kanang braso, na puno ng galit ang mukha na nawalan ng sakit, tapos ka na, boy. Everyone, get him? Chop this brat. Oo. Humigit kumulang 100 lalaki ang naglabas ng kanilang mga punyal at sinugod si Lito. Takot na si Aliza ang bumagsak sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakatikip sa kanyang mga mata, na parang nasaksihan na niya ang isang madugong eksena. Napuno ng kasiyahan ang mukha ni Emilio, hey, bata, naglakas loob kang kalabanan ako sa teritoryo ko. Humihingi ka ng kamatayan. Gayunpaman, ang ngiti sa kanyang mukha ay napawi sa isang iglap. Klang! Mahigit sa 100 punyal na sabay-sabay na nakatutok sa leeg, tiyan, likod, at hita ni Lito. Ay hindi nagresulta sa inaasahang madugong eksena. Sinabayan pa ng nakakarinig na ingay, lumipad ang mga spark na parang hindi tumutusok sa laman, kundi isang steel plate. Halos mabali ang kamay ng lahat sa impact. Natigilan sila, natulala, nagtatanong sa kanilang buhay. Dagger! Tingnan mo ang punyal. Bulalas ng isang tao.
Napatingin ang lahat sa punyal na nasa kanilang mga kamay, at sabay na nagbago ang kanilang mga mukha. Nakabaluktot na ang punyal at tuluyang natanggal. Sino ka? Ang mga tao ay tumingin kay Lito na may mga mata na nagbago mula sa paghamak ay naging kakilakilabot. Patres na sana sila, ngunit huli na ang lahat. Biglang tumayo si Lito. Sa sobrang bilis para sa mata ng tao, sinipa niya ang bawat tao sa baywang. Bang! 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 Sa loob lamang ng isang segundo, lumipad sa himpapawid ang isang dosenang anino, na nagwasak-wasak sa lahat ng mesa ng pagsusugal. Nasa akin ang pera, gusto mo pa ba? Dahan daw ang naglakad si Lito patungo kay Emilio, na may mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. Si Emilio ay hindi na kasing mayabang at dominante gaya ng dati. Sa wakas ay napagtanto niya na naprovoke niya ang isang taong may mataas na katayuan ngayon. Sabi niya na may pilit ng ngiti, hindi na, hindi na. Gayunpaman, si Lito ay hindi nagpakita ng tanda ng pagbagal ng kanyang lakad. Naramdaman ang mabigat na presyon ng isang nakamamatay na puwersa na lumalapit, si Emilio, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay naramdaman ang pagdating ng Grim Reaper. Flop! Agad siyang napaluhod, nakikiusap, kuya, sarili kong kapatid ka. Nagkamali ako. Pakiusap ko, iligtas mo ako. Nagpapatakbo ka ng isang underground na kasino, nanloko ng mga tao, at naging sanhi ng pagkabangkarote ng maraming pamilya. Malamig na umiling si Lito, hinawakan ang kaliwang braso ni Emilio, at brutal na binali ito. I am disable your two arms. If ever makita kitang nanloloko ulit sa kasino, patay ka. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at umalis. Tumingin si Eliza kay Lito at biglang nakakita ng kaakit-akit na bahagi niya, nagmamadaling inayos ang kanyang buhok. Gayunpaman, habang lumalagpas si Lito sa kanya, hindi siya huminto sa kanyang mga hakbang o tumingin man lang sa kanya. Nang makaramdam siya ng matinding panghihina, biglang huminto si Lito at tumingin sa kanya. Agad na napuno ng excitement si Eliza. Ngunit ang tono ni Lito ay hindi kapani-pani walang nagyayelo, nasaan ang pinangalan ng Butch Leo. Tumayo si Eliza, mapang-akit na nag-pose, at mapaglarong sumagot, magmakaawa ka sa akin, at sasabihin ko sa iyo. Sa sumunod na sandali, biglang napapikit si Lito, hinawakan ng mahigpit ang kanyang lalamunan. I'll ask you again, nasaan ang taong galing sa pamilya Leo? Hindi ko sabihin sa pangatlong beses. Hindi ako mahilig pumatay ng mga babae, pero hindi ibig sabihin na hindi ko na kaya. Ang tono ni Lito ay matalas na parang talam. Tinitingnan ni Eliza ang mga mata ni Lito. Ang kanyang itim na mga mata ay puno ng malakas na hangarin sa pagpatay. Nagsisi siya ngayon. Hindi siya katulad ng ibang lalaki. Papatayin siya talaga. Huwag mo akong patayin. Sasabihin ko. Sasabihin ko sa'yo. Halos hindi niya maibuka ang bibig, nanginginig ang buong katawan niya. Kabanata 575. Sa isang pribadong silid sa isang high-class club sa kabisera. Si Butch Leo ay humigop ng kanyang red wine, isang matagumpay na ngiti ang nag-adorno sa kanyang mga labi. Nagmamadaling lumapit si Chenner, ipinatawag sa pribadong silid. Nasaan ang kapatid ko? May pagkaapurahan sa ekspresyon ni Chenner. Ngayon, nakasuot siya ng puting damit, ang malasutla niyang itim na buhok ay nakalugay. Isang sinturon na nakasukbit sa kanyang balingkinitang baywang ang nagpamukha sa kanya na dalisay at kaakit-akit. Nag-init ang mga mata ni Butch sa nakita. Bumantong hininga siya, nagkukunwaring panghihinayang, nako, napakawalang muwang ng kapatid mo. Pumunta siya sa underground na kasino para magsugal at hindi makabayad pagkatapos matalo. Nakulong siya sa kasino. Underground casino. Nang marinig ito, biglang humigpit ang ekspresyon ni Chenner. At saka, gangster ang may-ari ng underground casino na iyon, may dugo sa kamay. Hindi maganda ang mga prospect para sa kapatid mo ngayon. Umiling si Butch. Tumulo ang luha sa mga mata ni Chenner. Saan ang casino na ito? Kailangan kong mahanap ang kapatid ko. Little Chenner, walang silbi kahit na pumunta ka. Malamang ay ikukulong ka rin ng amo. Ang mga mata ni Butch ay kumikinang habang sinabi niya, gayunpaman, mayroon akong kaunting koneksyon sa amo. Marahil ay maaari akong makiusap sa kanya para sa iyo. Talaga. Si Chenner, na parang humahawak sa isang straw na nagel iligtas buhay, ay nagsabi, kung gayon, pakiusap, tulungan mo ang aking kapatid. Maaari kitang ihatid upang kumain o bigyan ka ng anumang gusto mo. Ayokong kumain, pero may gusto talaga ako. Ibinaba ni Butch ang kanyang baso ng alak at tumayo. Sumimangot si Chenner, ano ang gusto mo? Hanggat mailigtas mo ang aking kapatid, maibibigay ko ito sa iyo. Gusto kita. Humakbang si Butch palapit kay Chenner, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagnanasa.
Nagbago ang mukha ni Chenner, galit siyang tumugon, hindi ko inaasahan na magiging ganito ka pala, pasensya na, hindi ako makakapayag sa hinihiling mo. Malamig na tumawa si Butch, kung gayon ang iyong kapatid ay mapapahamak. Ang kabisera ay hindi isang maliit na lugar tulad ng iyong bayan, ito ay kasing dali ng pagpiga ng langgam para patayin siya. Sa mga salitang ito, nanginginig si Chenner, ngunit ipinilig niya pa rin ang kanyang ulo. Kung hindi makaligtas ang kapatid ko, mamamatay ako kasama niya. Kahit sa kamatayan, hindi ako madudumihan ng isang hamak na tulad mo. Namumula sa galit ang mukha ni Butch, hindi niya inaasahan na ganoon pala siya katigas. He sneezed, hehe. Simula nung dumating ka, sa tingin mo ba ganon kadaling umalis? Tinalikuran siya ni Chenner, ngunit bigla siyang hinawakan ni Butch, inihagis siya sa sofa. Ah, kuya, iligtas mo ako. Napahiga si Chenner sa sofa, walang kamalay-malay na tinawag si Lito. Hehe, ang talo mong kapatid, malamang nabugbog sa gulo ngayon. Sumunod ka na lang. Para sa isang babaeng katulad mo na nagmula sa isang maliit na bayan upang mapansin ko, aki si Butch Leo, iyon ang iyong magandang kapalaran. Kung ano man ang hindi maibigay ng walang kwentang kapatid mo, kaya kong ibigay lahat. Ang tono ni Butch ay puno ng pangungutya at paghamak. Sa sandaling ito, bang! Biglang nabasag ang pinto ng kwarto. Sino ba yan, di ba sabi kong wag akong istorbohin, I'm having a good time. Nagmura si Butch sa galit. Gayunpaman, sa sandaling lumingon siya at nakita ang sirang pinto at ang taong nakatayo sa pasukan, agad na nagbago ang kanyang kutis. Lito, kumusta ka na? Hindi makapaniwalang sigaw ni Butch. Sa puntong ito, kalahati na ang hubad ng pantalon ni Butch. Habang sinisipan ni Lito ang pinto at nakita ang lahat ng ito, naramdaman niyang kumukulo ang kanyang dugo hanggang sa tuktok ng kanyang ulo, halos namumula sa galit. Go to death! Sino ka sa tingin mo, para maglakas loob na magbuhat ng kamay sa kapatid ko? Direkta siyang sumugod, nagpuntirya ng isang mabangis na sipa. Bago pa makapag-react si Butch, pinalipad siya sa isang pader, pagkatapos ay gusot ng husto sa sahig. Hindi inalagaan ni Lito si Butch, sa halip, tinulungan niyang tumayo ang kanyang kapatid. Matapos siyang tingnang mabuti, siguraduhing hindi siya nasaktan at maayos pa ang kanyang damit, sa wakas ay kumalma siya. Kuya, hindi ka ba nakulong sa underground casino? Hinawakan ni Chenner ang kanyang kamay, puno ng pagkabalisa ang boses nito. Umiling si Lito, pagkatapos ay tumingin kay Butch at malamig na nagutos, pasok. Nagulat si Chenner, pagkatapos ay nakita niya si Aliza na papasok mula sa pinto. Aliza, anong nangyari sa mukha mo? Nakita ni Chenner ang pamamaga sa mga pisngi ni Aliza at hindi namamalayan na nagtanong. Umiling si Aliza, na sumulyap kay Lito. Nang masalubong niya ang nagyayelong titig nito, nang hina ang mga paa niya sa takot. Itinuro niya si Butch, ang kanyang boses ay malungkot, lahat ito ay dahil kay Butch. Nangako siya sa akin ng $100,000, noon ko lang nalinlang si Lito na lumabas at dinala siya sa underground na casino. Sinadya ko siyang malugi. Tinakpin ni Butch ang kanyang tiyan, ang kanyang mukha ay ngumisi, ano ka? Dare to side with Lito, don't want to stay in this business ha? Butch, kailangan kong sabihin, kumpara sa iyo, si Lito ay mas nakakatakot. Naalala ni Aliza ang pakiramdam ng halos masakal ni Lito, at kinilig pa rin siya. Chenner, mula sa unang pagkakataon na nakita kanya, si Butch ay nagkikimkim ng masasamang intensyon. Bahagi lahat ng kanyang pukana na manipulahin ka sa pamamagitan ng iyong kapatid. Inilabas ni Aliza ang buong katotohanan ng walang anumang reserba. Galit na nagmura si Chenner, hayop ka. Chenper, manatili ka sa labas, may sasabihin ako sa kanya, sabi ni Lito habang tinatapik ang likod ng kanyang nakababatang kapatid. Napuno pa rin ng galit si Chenner at gustong maglabas ng higit pa, ngunit masunurin siya sa mga salita ng kanyang kapatid at lumabas ng pribadong silid na nakapout. Nang matiyak na hindi nakikita ng kanyang kapatid na babae ang loob ng pribadong silid, dahan-daang nilapitan ni Lito si Butch. Nakaluhod sa sahig si Butch na nakahawak sa kanyang nasugatan na tiyan. Sa sandaling ito, malinaw na nararamdaman niya ang isang nakamamatay na aura na nagmumula kay Lito, na nagpasindek sa kanya. Disney his fear? His smirk? Bata, at most you can beat me up. You wouldn't dare to kill me, di ba? My father owns more than a dozen chain stores, what can an outsider like you do? Iligtas mo ang walang kwentang pagsasalita mo. Si Lito ay nagpakita ng hitsura ng pagkainip. Hindi na hinintay na matapos si Butch, diretso niyang hinawakan ang kanyang leeg. Basag.
Matapos ang malutong na tunog ng pagkabali ng buto, ang mga salita ni Butch ay biglang naputol, ang kanyang ulo ay mahinang nakalaylay sa isang tabi. Hindi na siya nagkaroon ng oras para makapag-react bago siya nalagutan ng hininga. Ah! Nang makita ito, si Eliza ay labis na natakot na ang kanyang kaluluwa ay halos lumipad palabas sa kanyang katawan. Hindi niya inaasahan na talagang naglakas loob si Lito na pumatay. At sa unang pagkakataon, nasaksihan niya ang isang buhay na sinasakal. Tumahimik ka! Malamig na sigaw ni Lito. Agad na tinakya ni Eliza ang kanyang bibig, hindi naglakas loob na gumawa ng anumang ingay, sa takot na mapatay din siya ni Lito. Maya-maya lang ay nagkagulo sa labas ng pinto. Isang grupo ng mga tao ang pumasok mula sa labas, ang nangunguna sa kanila ay si Gilbert. Master Lito. Tumango si Lito, maglinis ka dito, dapat walang problema, di ba? Inilibot ni Gilbert ang kanyang tingin sa buong silid, at nang makita si Butch na bali ang leeg, hindi napigilan ang kanyang puso na tumalon sa kanyang lalamunan. Siya ay may kaunting pangunawa tungkol sa martial arts, at masasabi niya na ang lalaking ito ay nasakal hanggang sa mamatay. Anong nakakatakot at malupit na puwersa? Walang problema. Magalang siyang tumango, boss, makatitiyak ka. Ako ang pangunahing shareholder ng club na ito. Lahat ay aalagaan ng malinis. Sa gilid, natulala si Eliza. Dahil nakilala niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, na isang executive member ng pamilya Gao, isang kilalang pamilya sa lungsod ng Jing. Ang impluwensya ng pamilya Gao sa lungsod ng Jing ay higit na nalampasan ang impluwensya ng pamilya Liu. At ang isa sa mga pinuno ng pamilya Gao ay napakakumbaba at masunurin kay Lito. Ano ang nangyayari dito? Hindi kaya si Lito ay isang taong may kakaibang background? Agad siyang nagsisi, lihim na sinusumpa ang sarili sa pagiging walang alam. Malinaw na nagkaroon siya ng pagkakataon na lumapit sa mas mataas at makihalubilo sa mga tunay na figure ng lungsod ng Jing, ngunit manipulahin siya ni Butch, na ginagawa ang mga kalokohang gawaing ito. Tumango si Lito kay Gilbert at lumabas. Nang madaanan niya si Eliza, huminto siya saglit, nagsasalita ng walang pakialam, huwag mo na akong makitang muli, o bababa ka, sa ilalim ng lupa, upang samahan si Butch. Mabilis na ibinaba ni Eliza ang kanyang ulo, hindi nang ahas na makipag-eye contact kay Lito. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa lumapit muli kay Lito. Kung tutuusin, gusto niyang tuluyang umalis sa lungsod ng Jing dahil masyadong nakakatakot ang lahat. Lumabas si Lito sa pribadong silid, si Chenner ay medyo naiinip na sa paghihintay. Nang makita ang hitsura ni Lito, dali-dali siyang lumapit at napabulalas, kuya, paano naman si Butch na iyon? Dinidisiplina mo ba siya ng maayos? With that, papasok na sana siya sa private room para tingnan. Pinigilan siya ni Lito, hinawakan ang kanyang malambot na kamay, at inakay siya patungo sa labas ng club. Huwag kang mag-alala, tinuruan ko na si Butch ng leksyon. Sinisigurado kong hindi ka na niya guguluhin pa sa buhay niya. Ang mundong ito ay puno ng kadiliman at pagdanak ng dugo. Ngunit determinado siyang gawin ang lahat upang maprotektahan ang kanyang nakababatang kapatid na babae, upang hindi makita ang mga hindi magandang tingnan na mga bagay na ito. Nang marinig ito, lubos na gumaan ang pakiramdam ni Chenner. Pumwesto siya sa dibdib ni Lito at nakangiting sinabi, alam ko, ang kapatid ko ang pinakamagaling. Little girl, don't flatter your brother. You shouldn't easily trust others in the future. It's too dangerous to run out at a single phone call. Pinisil ni Lito ang ilong ng kanyang kapatid habang binabalaan siya nito. Ngumuso si Chenner sa kanyang mamula-mula, kurot na ilong at bamulong, ngunit narinig ko na may nangyari sa iyo. Kaya't ako ay nataranta. Nang marinig ito, naramdaman ni Lito ang mainit na pakiramdam sa loob. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang kapatid na babae at indulgent habang sinabing, sige, gutom ka na ba? Ihatid ka na ng kapatid mo para kumain. Oo. Masiglang tumango si Chenner. Bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso, nagsalubong ang kanyang mga kilay. What's wrong? Hindi maganda ang pakiramdam. Nakita ni Lito ang kanyang maputlang mukha at alam niyang ang kamandag mula sa pulang lotus go ay kumilos muli. Ayos lang ako. Umiling si Chenner, nagkunwaring ayos lang, ngunit pinagtaksilan siya ng kanyang maputlang labi. Kuya, uwi na tayo, gusto kong kainin ang niluto mo. Nagmamakaawa si Chenner. Nang makita ni Lito ang medyo namumula na mga mata ng kanyang kapatid, nakaramdam si Lito ng kirot sa kanyang puso. Sige, ipagluluto kita. Agad niyang binuhat ang kanyang kapatid, karge-karge sa kanyang mga bisig, at mabilis na naglakad pa uwi. Nang nakauwi na sila, sinabihan ni Lito ang kanyang kapatid na magpahinga muna habang abala siya sa paghuhugas ng mga gulay sa kusina. Maya-maya lang ay tumunog ang doorbell.
Pinatuyo ni Lito ang kanyang mga kamay, nagpunta upang buksan ang pinto, iniisip kung sino ang maaaring bumisita sa ganitong oras. Sina Bingbing at Tang ay lumabas para mag-concert at wala sa kabisera, maaari ba itong isang tindera? Pagbukas niya ng pinto, isang anino ang dumaan. Napakabilis. Ito ang unang reaksyon ni Lito. Lumingon ang tao sa kanyang likuran, tinadtad ang isang palad patungo sa kanyang leeg. Walang malay, tumalikod si Lito upang iwasan ang pag-atake. Sumunod, ang kalaban ay naghagis ng isang roundhouse na sipa, nakagila-hilalas na mabilis. May ngiti sa kanyang mga labi, hinawakan ni Lito ang bukong-bukong ng kalaban at bahagyang idiniin ang isang pressure point. Ah! Isang mahinang hiyaw ang tumunog. Kuya Lito, ang daya mo. Isang pamilyar at matamis na boses ng babae ang dumating. Tumingin si Lito sa batang babae sa kanyang harapan, isang ngiti na namumulaklak sa kanyang mga mata, ikaw ang unang tumambangan sa akin. Humph! Pinagsasamantalahan mo lang ang kamangmangan ko sa mga pressure points, hintayin mo akong matutunan, tingnan natin. Napayuko ang dalaga bilang pagsuway. Umiling si Lito, nakatingin sa kanya, walang magawang tumawa, Lara, pagkatapos nitong maikling panahon na hindi kita nakikita, hindi lang bumuti ang iyong kung fu, ngunit ang iyong dila ay naging matalas din. Kabanata 576. Namula ang mukha ni Lara Duran, Kuya Argel, pwede mo bang bitawan ang paa ko, please? Nagmamadaling bumitaw si Lito, at yamakap si Lara sa kanyang mga bisig. Kuya Lito, na-miss kita. Si Lara ay walang pamilya. Iniligtas siya ni Lito, binigyan siya ng pangalawang buhay, at naging tanging pamilya niya. Tinapik ni Lito ang kanyang likod, labis na nagulat. Naging master ka na sa martial arts. Tumingin siya kay Lara, gulat na gulat. Natarante si Lara, hindi ko alam. Nag-practice lang ako ng exercises na binigay mo sa akin, at kahit papaano, nangyari ito. Naramdaman itong muli ni Lito at kinumpirma niya na siya ay naging isang martial arts master. Ang kanyang mga talukap ay kumaibot ng hindi sinasadya, ang mga alon na dumadaloy sa kanyang puso. Kailangan mong malaman, para sa isang ordinaryong tao na maging isang martial arts master, aabutin ng hindi bababa sa 10 taon. Kahit na sila ay matalino at dedikado, tulad niya, tumagal pa rin ng 3 taon. Sa loob lamang ng isang buwan, ang babaeng ito ay naging isang martial arts master mula sa isang ganap na baguhan. Hindi sapat ang prodigy, upang ilarawan ito. Ito ay walang kulang sa isang himala. May mga lihim pa kayang nakatago sa loob niya. Kuya Lito, anong mali? May mali ba? Hindi ba ako nakapag-practice ng mabuti? Sa pagtingin sa ekspresyon ni Lito, nag-aalalang tanong ni Lara. Umiling si Lito, hindi, napakahusay mo sa iyong pagsasanay. Kapag may oras ako, bibigyan kita ng ilang intermediate technique para magsanay pa. Mabuti naman kung ganoon. Sabi ni Lara na may mukha na nagniningning sa tuwa. Curious na tanong ni Lito, nga pala, paano mo nalaman na dito ako nakatira? Tumawa si Lara, sinabi sa akin ng kapatid na Chenner. Ate Lara. Lumabas si Chenner mula sa silid. Nang makita niya si Lara, tumakbo siya kaagad. Ate Chenner. Hinawakan ni Lara ang kamay ni Chenner nang may kagalakan. Ate Lara, salamat at nandito ka. Sabihin ko sa iyo, ang kapatid ko ay naging walang kwenta sa Kapitolyo, may kasama siyang ibang babae. Mariing pinandilatan ni Chenner si Lito. Sumulyap si Lara kay Lito, namumula niyang sinabi, Chenner, huwag kang magsalita ng kalokohan, wala akong ganoong klaseng relasyon sa kapatid mo. Kung gusto niyang humanap ng ibang babae, wala akong kinalaman. Hey! It's not what you think, Chenner. Huwag kang ang magulo. Napakamot si Lito sa likod ng kanyang ulo, walang magawang nagpapaliwanag. Nakita ni Lara ang kahihiyan ni Lito at dali-daling naglakad papunta sa kusina, hindi pa nakahandang hapunan, di ba? Magluluto ako. Matagal-tagal na rin nang hindi nakakain ni Kuya Lito ang pagkaing inihanda ko. Nang marinig ito, talagang na-miss ni Lito ang mga pagkaing niluto ni Lara. Kuya, kung ako ang tatanungin mo, si Sister Lara ang pinakamaganda. Napakaganda niya, parang diwata sa mga sinaunang painting, at sobrang sarap ng luto niya. Gusto ko ng ganyang hipag, bulong ni Chenner sa tenga ni Lito. Pinisil ni Lito ang ilong ng kanyang nakababatang kapatid na babae, pilyo kang babae. Tumigil ka sa pagsasalita, o mag-ingat ka sa susunod na bugbugin kita. Inilabas ni Chenner iyan ang kanyang dila sa kanya, you wouldn't dare hit me. Hindi nagtagal, nakahain na ang pagkain, at nang matikman muli ang galing ni Lara sa pagluluto, nakita ni Lito na napakasarap nito. Pagkatapos kumain, kinaladkad ni Chenner si Lara sa kanyang silid upang makipag-chat. Habang naghahanda si Lito para mag-practice sandali, tumunog ang kanyang telepono.
Nang makitang iyon ang tawag ni Gilbert, lumungkot ang mukha ni Lito, at agad niyang sinagot. Master Lito, may balita ako tungkol sa purong lotes ng Tianshan. Agad na sinabi ni Lito, magsalita ka. Ganito ang sitwasyon. Nabalitaan ko na mayroong isang mahiwagang auction sa suburb ng Kabisera. Kasama sa mga item para sa auction ang 1,000 taong gulang na pure lotus ng Tianshan. May isang problema lang, ang antas ng auction na ito ay napakataas, kahit ang aming pamilyang Gao ay walang mga kwalifikasyon na dumalo. But by a stroke of luck, may kilala ang anak ng pinsan ko na makakapagpapasok sa iyo. Nang marinig iyon, tumango si Lito, sige, ibigay mo sa akin ang numero ng telepono ng anak ng iyong pinsan. Si Gilbert ay agad na nag-rattle ng isang string ng mga digit. Pagkatapos ibaba ang tawag, ini-dial ni Lito ang numerong iyon at isang boses ng isang batang babae ang dumating sa telepono. Hello, ikaw ba ang anak ng pinsan ni Gilbert Gao? Sumagot ang babae, oo, dapat ikaw si Lito Argel. Ang pangalan ko ay Lea Feng. Magsisimula ang auction ng alas 6 ng gabi. Maaari kang sumama muna para sunduin ako, nakatira ako sa World Garden, Block 9. Matamis ang boses ng dalaga, at ang kanyang ugali ay napakamagalang. Pagkatapos ng lahat, pinalabas niya siya. Nang hindi nag-iisip, direktang tumugon si Lito, okay, papunta na ako. Pagkatapos magpaalam kina Chenner at Lara, lumabas siya. Gayunpaman, sa sandaling lumabas siya ng pinto, naalala niya ang isang nakakainis na issue, wala siyang kotse. Ang site ay malayo sa labas ng suburb, ang pagsakay ng taxi ay hindi maginhawa. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya siyang magrente ng kotse. Pagdating sa car rental, masigasig na tinanong siya ng staff kung anong uri ng kotse ang gusto niyang arkilahin. Si Lito, na hindi gaanong alam tungkol sa mga kotse, ay itinuro ang pinakamalapit, ito lang. Sige, eto. Agad na sinimula ng mga tauhan ang mga pamamaraan sa pagrente ng sasakyan para sa kanya. Nagmaneho si Lito papunta sa ibaba ng Building 9 ng World Championship Estate at tinawagan si Lea, hello, nandito na ako. Sige, bababa na ako. Matamis na tugon ni Lea. Makalipas ang 2 minuto, may lumabas na babae. Para siyang estudyante sa universidad, medyo maganda at nakaistilong manamit, kahit na may kaunting make-up sa mukha. Laminggalinga ang dalaga, saglit na tumitig ang mga mata sa sasakyan ngunit hindi niya ito nilapitan, piniling magpatuloy sa paghihintay. Ibinaba ni Lito ang bintana ng kotse, hoy, ikaw ba si Lea? Sumakay ka sa kotse. Ikaw. Ikaw ba si Lito? Bahagyang nagbago ang mukha ni Lea. Tumango si Lito, oo, bilasan mo at pumasok ka. Nauubusan na tayo ng oras. Umasim ang mukha ni Lea habang nakatingin sa sasakyan at malamig na sinabi, sasakyan mo ba ito? Hindi. Umiling si Lito. Nang malapit ng makahinga ng maluwag si Lea, narinig niyang nagpatuloy si Lito, ito ay popahan, wala akong sasakyan. Phew. Halos bumulwak si Lea ng lumang dugo. No car of his own. Is he actually rent a car? May mga tao na bang umaarkila ng sasakyan sa ganitong edad? Dati, partikular na pinaalalahanan siya ng kanyang pinsan na maging magalang kay Lito, at huwag pabayaan siya sa anumang pagkakataon. Dahil mayaman ang kanyang pinsan, hindi namamalayan ni Lea na si Lito ay dapat ding mayaman. Lalo na nang mabalitaan niyang binata siya, lalo siyang natuwa. Marahil sa pagkakataong ito, dumating na ang kanyang Prince Charming. Bago lumabas, nagbihis siya ng todo-todo, nagbabalak na gumawa ng magandang impresyon sa kanya. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya, ang taong ito ay hindi lamang walang kotse, ngunit nagrente din ng isang lumang sasakyan. Si Lito, na nakatingin kay Lea, ay nakaramdam ng pagkalito. She sounded cheerful over the phone, bakit parang distressed siya ngayon? Tulad ng isang taong nagdurusa sa TV. Anong problema? Pwede bang bilasan mo? Kulang na ako sa oras. Hindi niya maiwasang magpilit. Masungit ang mukha ni Lea. Mabilis niyang iniskan ang paligid, sinisiguradong walang pamilyar na mukha sa paligid bago siya nagmamadaling sumakay sa kotse. Hindi niya dapat hayaang makita siya ng kanyang mga kapitbahay na sumakay sa gayong murang sasakyan. Ano ang iyong pinagkakakitaan? Sa daan, si Lea, hindi pa handang sumuko, ay nagtanong kay Lito. Sumagot si Lito, sa kasalukuyan, wala akong nakapirming trabaho. Habang sasabihin niyang hindi ko kailangang magtrabaho, bigla siyang pinutol ni Lea, so, isa kang idol na individual kung gayon. Huwag mong gawin ito sa maling paraan, ngunit malamang na hindi ka dapat pumunta sa auction. Tumaas ang isang kilay ni Lito, bakit hindi? Kabanata 577. Kasi hindi mo kaya. Si Lea ay umungal sa loob.
Gayunpaman, iniwan pa rin niya si Lito ng ilang dignidad at malamig na sinabi, kahit ang aking pinsan ay hindi kwalipikadong pumasok sa lugar na iyon. Ang mga bagay na isino-auction doon ay hindi mga bagay na kayang bayaran ng karaniwang tao. Ngumiti lang si Lito at hindi umimik. Hindi niya kailangang magpaliwanag. Kailangan lang niya si Leia para dalhin siya sa auction, at sapat na iyon. Matatagpuan sa kalahati ng burol ay isang napakalaking at kumikinang na marangyang bilya, na tila isang maliit na palasyo mula sa malayo. Ang pagtatayo ng gayong mansyon sa kabisera ay nagpapatunay sa nakakatakot na kapangyarihan at kayamanan ng pamilya. Pagdating sa destinasyon, si Leia, na nanatiling mabatong mukha sa buong biyahe, ay direktang bumaba sa kotse. Leia! Isang malamyos at malambing na boses ang nagmula sa likuran. Isang magandang babae ang lumabas sa isang puting mamahaling sasakyan. Sa kanyang unang bahagi ng 20s, siya ay may mahaba, uwak itim na buhok at hugis almond na mga mata na kumikinang na may banayad ng ngiti. Ang bawat galaw niya ay puno ng gilas at wastong kagandahang asal. Nang makita ang babae, ngumiti si Leia at lumapit, Micah. Nasaan ang kaibigan mo? Wala ka bang ipapakilala sa akin? Tumingin si Micah sa paligid. Isang problemadong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Leia. Si Micah ay kapwa niya kaklase at mabuting kaibigan. Maging ito ay hitsura o background ng pamilya, siya ay isang buong klase sa itaas niya, na ginawa sa kanyang pakiramdam na hindi komportable. Pinlano niyang magdala ng isang mayamang kapareha upang ipagmalaki sa pagkakataong ito, para lamang malaman na siya ang nagmaneho ng mumurahing sasakyan, na lubhang nakakahiya. Bumaba si Lito sa kotse at dirdiretsong naglakad patungo sa kanila. Iniisip niya na ang maamong babaeng ito ay marahil ang may karapatang pumasok sa auction. Hello? Ang pangalan ko ay Lito Argel. Inilahad niya ang kamay sa dalaga. Nakipagkamay si Micah at ngumiti. Hello, ang apelyido ko ay Sue, at ang pangalan ko ay Micah. Tumango si Lito, mamaya, aasa ako na dadalhin mo ako sa audition. No need to be so polite. Kung kaibigan ka ni Leia, kaibigan mo rin ako. Ang kanyang mga mata ay kurbadang maganda na parang dalawang crescent moon. Napangiti din si Lito, medyo maganda ang unang impression niya sa babaeng ito. Bukod dito, nang makipagkamay sa kanya kanina, malinaw niyang naramdaman na may inner strength ang babaeng ito. Siya ay isang martial artist din, at ang kanyang mga kasanayan ay hindi pangkaraniwan. Hoy, kaninong sasakyan ito? Hindi pwedeng ay parada dito. Malakas na sigaw ng security guard sabay turo sa sasakyan. Sumimangot si Lito, hindi ba nakaparada ang mga sasakyan ng iba dito? Tinignan siya ng security guard ng masama, hindi mo ba nakikita kung ano ang mga sasakyan nila at kung ano ang mayroon ka? Iyong sasakyan na nakaparada dito ay nakakababa ng standard natin, umalis ka kaagad. Maraming tao sa paligid ang nagtinginan, amoy panunuya ang kanilang mga mukha. Si Leia ay nakaramdam ng lubos na kahihiyan. Sinabi niya kay Lito, tumigil ka na sa pakikipagtalo at magmaneho na lang ng mabilis. Sa sandaling ito, naglakad si Micah at sinabing walang pakialam, kaibigan ko siya, maaari mo bang bigyan siya ng mukha at hayaan ang kanyang sasakyan na manatili dito? Dahil kaibigan siya ni Miss Sue, hahayaan na natin. Sinulyapan ng security guard si Lito, nagtatakang nagtanong, paano may kaibigan si Miss Sue na nagmamaneho ng mumurahing sasakyan? Isang walang pakialam na ngiti ang ibinigay ni Micah, magsisimula na ang auction, pasok na tayo. Sinulyapan ni Lito si Micah, ang kanyang tingin ay puno ng paghanga. Tanging isang batang babae lamang ang maaaring maging karapat-dapat sa titulong isang binibini mula sa isang kilalang pamilya. Miss Sue, salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon. Sa hinaharap, kung kailangan mo ng tulong ko, hindi ako tatanggi. Sabi ni Lito kay Micah. Paf! Sa gilid, kumagalpak ng tawa si Leia, tutulungan mo ba si Micah? Huwag kang magbiro. May kakayahan ka ba? Ang sarcasm sa tono niya ay hindi maitago. Walang pakialam na nagsalita si Lito, hindi mo ako naiintindihan. Ngumisi si Leia, naiintindihan ko ng mabuti. From the sight of that car alone, alam kong talo ka. Ngunit hindi niya ipinahayag ang mga kaisipang ito ng malakas. Pagkatapos ng lahat, si Lito ay kaibigan ng kanyang pinsan. Kailangan niyang iligtas ang mukha para sa kanya. Salamat kay Micah, maayos na nakapasok sina Lito at Leia sa auction hall. Excuse me, kailangan kong gumamit ng restroom. Pagkaupo pa lamang sa kanyang upuan, tumayo si Lito. Inilibot ni Leia ang kanyang mga mata sa kanya. Anong istorbo? Hindi pinapansin ang ekspresyon ni Leia, direktang naglakad si Lito papunta sa office area ng Villa. Sir, pwede po bang magtanong kung sino ang hinahanap nyo? Pinigilan siya ng isang staff.
Sinabi ni Lito, hinahanap ko ang taong namamahala dito. Nag-isip sandali ang tauhan. Ang mga makapasok dito ay mayaman man o marangal, tiyak na hindi niya kayang masaktan. Sige, sumunod ka sa akin. Dinala ng staff si Lito sa isang silid at sinabing, mangyaring maghintay dito sandali. Ipapahayag ko ang iyong pagdating. Itinulak ng staff ang pinto at pumasok. Makalipas ang halos 2 minuto, lumabas na siya. Sir, pasok po kayo. Tumango si Lito at pumasok sa silid. Ang silid ay pinalamutian ng eleganteng anti-gong estilo, na bahagyang nahati sa gitna ng isang magaan na itim na screen. Nakaupo sa sofa ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na sinusukat si Lito ng matalim na tingin. Anong kailangan mo? Sabi ng lalaki. Tinanong ni Lito, ikaw ba ang namamahala dito? The man chuckled, no, the person in charge is not someone you can meet. Just tell me what you need. Sinabi ni Lito, nabalitaan ko na mayroon kang iyen Tolurami Ilinium Tianshan Pure Lotus iyen ay kalahati para sa auction sa pagkakataong ito. Sana hindi mo na lang ito ay auction, ibenta mo lang ito ng direkta sa akin. Sa mga salitang ito, tumawa ng malakas ang lalaki. Anak, medyo mapangahas ka. That item is a priceless treasure. If you're so bold, why not wait until the auction starts and bid against everyone else? Isang mapanuksong ngiti ang ibinigay ng lalaki kay Lito, sa palagay ko wala kang gaanong pera. Hindi ito itinanggi ni Lito. Ang mga dumalo sa auction na ito ay pawang mga mayayamang elite mula sa kabisera. Kung magsisimula ang isang bidding war, maaaring hindi 100% sigurado si Lito sa pag-secure ng Millennium Tianshan Pure Lotus. Gayunpaman, kapag ito ay nasangkot sa buhay ng kanyang kapatid na babae, hindi niya kukonsintihin ang anumang aksidente. May maibibigay akong kapalit. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, si Lito ay nakagawa ng isang alindog. Ngumisi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, binata, sa tingin mo ba ako ay isang walang alam? Sinusubukang linlangan ako gamit ang isang piraso ng papel. Hindi pa ako nakakita ng isang batang master na tulad mo, mas mabuting umalis ka, kung hindi. Naputol ang kanyang mga salita nang biglang iwinagayway ni Lito ang alindog at ikinabot ito sa isang lantang nakapaso na halaman. Agad na nagningas ang alindog. Habang nasusunog na naging abo, unti-unting naging berde ang nalentang halaman, tumuwid at namumulaklak sa bilis na nakikita ng mata. Ito ay ang hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagsabi ng lahat. Paulit-ulit niyang kinusat ang mga mata, sinisiguradong hindi siya nagkakamali. Sinulyapan niya si Lito pagkatapos ay sa itim na belo, ang kanyang mga mata ay puno ng mga katanungan. Bahagyang ngumiti si Lito. Sa sandaling pumasok siya sa silid, alam niyang may isa pang tao sa likod ng itim na belo na tunay na may hawak ng kapangyarihan. Pwede ka nang umalis. Biglang lumabas mula sa likod ng itim na belo ang boses ng isang babae, kasing malambing ng isang warbler. Oo. Magalang na tumango ang medyo may edad na at agad na umalis. Lumingon si Lito, nakaharap sa itim na gasa, habang nasa likod niya ang mga kamay, tahimik na naghihintay. Sa sandaling ito, dahan-daang umangat ang itim na gasa, na nagpapakita ng napakagandang inukit na imperial na sopa. Isang magandang babae, na nakasuot ng light green na gauze na may magandang tindig, ay tamad na nakahiga sa imperial couch. Ang kanyang casual ngunit matalim na titig ay bahagyang nahulog kay Lito. Ang kanyang mala cherry at mala rosas na labi ay nakakunot sa isang kaakit-akit na arko. Kabanata 578. Sa pagtingin sa babaeng nasa harapan niya na napakaganda, naramdaman ni Lito na parang bumulusok siya sa maligamgam na tubig, namamanhid ang kanyang katawan, hindi napapansin ang kanyang paligid. Halika dito. Mahinang wika ng babae at sinenyasan siya ng mga daliri. Masunurin, lumakad si Lito. Umupo ka. Muli, tinapik ng babae ang Imperial Lounge. Sumunod si Lito at umupo, ang mga mata ay nakatuon sa babae. Yulan ang pangalan ko, ano ang sa iyo? Tumabi ang babae kay Lito, isang malaahas na halimuyak na umaaligid sa hangin. Lito Argel. Masunaring sumagot si Lito. Ano? Akala ko ikaw ay isang bagay na mahusay, ngunit maaari ka lamang kumilos bilang isang puppet sa aking mga kamay. Ipinilig ni Yulan ang kanyang ulo. Isang somero ring. Tingnan ko, anong kayamanan ang tinago mo? Bumaba ang tingin ni Yulan sa singsing ni Lito, inabot ito para kunin. Sa sumunod na segundo, may humawak sa kanyang palso. Ikaw. Ayos ka lang. Ang isang pares ng magagandang mata kay Yulan ay nanlaki sa hindi makapaniwala habang nakatingin kay Lito, napansin na ang kanyang titig ay hindi pangkaraniwang malinaw, na hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagiging ginayuma.
Ang sulok ng bibig ni Lito ay lumulutang paitaas, ang kanyang mga tingin ay naglalaman ng bakas ng panunuya, sa tingin mo ay masusupol ako ng antas ng water enchantment spell na ito. Bahagyang sumimangot si Yulan at malamig na tumugon, bastos. Bitawan mo ako, dali. Ngumisi si Lito, maaari kitang bitawan, ngunit kailangang lumabas ang iyong amo. Malinaw na malinaw sa kanya na ang babaeng ito, sa antas ng kanyang kakayahan, ay hindi posibleng maging may-ari ng villa na ito. You're not qualified to meet her. I call the shots here. If you have something to say, you can tell me. Isang malamig na hump ang ibinigay ni Yulan. Binitawan siya ni Lito, tumayo, at tumingin sa kanya, sinabi, gusto ko ang Tianshan Clean Lotus na iyon. Yulan flirtatiously blinked her eyes, that's a very rare treasure. What do you plan to offer in exchange? Maaari akong magbigay ng pera, 1 bilyon, 2 bilyon, basta pangalanan mo ang iyong presyo. Seryoso ang ekspresyon ni Lito. Hindi ako interesado sa pera. Umiling si Yulan. Kumunat ang noo ni Lito, ano ang gusto mo sa akin? Pangalanan mo ito, at tutuperin ko ito para sa iyo. Tuparin mo ako. Itinago ni Yulan ang kanyang bibig sa pagtawa. Pinag-aralan ng kanyang magagandang mata si Lito habang nanunukso niyang sinabi, paano kung italaga mo ang iyong sarili sa akin? Ano? Biglang nagdilim ang mukha ni Lito at lumapit siya, puno ng pagpatay ang buong katawan niya. I am not in the mood for jokes. Kapag hindi mo binigay, tatanggapin ko ng pilit. Nagtaas ng kilay si Yulan. Wala ka ba talagang interes sa akin? Ang kanyang mapang-akit na mga mata ay kumikislap, ang kanyang puting nyebe na malambot na paa ay dumidikit sa binti ni Lito. Sa isang babaeng kasing tukso ng isang fox na halimaw na kumikilos ng napaka-provocative, kakaunti lang ang mga lalaki sa mundong ito na makakalaban. Mahigpit na hinawakan ni Lito ang kanyang mga labi at huminga ng malalim. Pinapanood siya ni Yulan. Nang makita ang reaksyon nito, akala niya ay hindi na siya makakapigil pa, isang matagumpay na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Scram! Biglang naglabas ng salita si Lito. Agad na nagbago ang mukha ni Yulan, na para bang nakaranas siya ng matinding suntok, hinanakit niyang sinabi, lalaki ka pa ba? Hindi natinag sa apel ako. Umiling si Lito, hindi ikaw ang babaeng gusto ko. Umangat ang gilid ng labi ni Yulan sa isang ngiti, ano ba? May tao ka ba sa puso mo? Mas maganda ba siya sa akin? Ang pahayag na ito ay nagpatigil sandali kay Lito, at sa ilang kadahilanan, isang pahiwatig ng isang light purple na figure ang lumitaw sa kanyang isip. Nariyan din ang pinaka-nakakaantig na tawag sa mundo, Brother Lito. Umiling si Lito, itinali ang alaala ng taong iyon. Masyado kang maraming tanong. Ibebenta ba ang Heavenly Mountain Pure Lotus o hindi? Kung hindi, I don't mind leveling this place. Naging malamig ang mukha ni Lito, puno ng pagbabanta ang kanyang boses. Ngumuso si Yulan, baka sa mukha niya ang pagkabigo, Sok, hindi mo talaga maintindihan kung paano pahalagahan ang kagandahan, but well. Isang panandali ang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, ang mga sulok ng kanyang bibig ay gamulong sa isang nakakaalam ng ngiti, maaari kong ibenta sa iyo ang Heavenly Mountain Pure Lotus, ngunit kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Anong bagay? Sa puntong ito, naging seryoso si Yulan, umalis ka sa kabisera, at bawal kang tumuntong sa kabisera sa hinaharap. Kumunat ang noo ni Lito, magtatanong sana kung bakit, ngunit nagsalita si Yulan, hindi mo na kailangang itanong sa akin kung bakit, may mga dahilan ako. Papayag ka ba? Bahagyang nag-isip si Lito, at tumango, sige, ipinapangako ko sa iyo, sa sandaling asikasuhin ko ang aking mga gawain, aalis ako sa kabisera. Ang kanyang pagbisita sa kabisera sa pagkakataong ito ay pangunahin upang protektahan si Yangtze. Ngayong si Gilbert ang pumalit sa pamilya Gao, natural na hindi na niya kailangang manatili pa. Mabuti. Pinatunog ni Yulan ang maliit na gintong kampana sa kanyang kamay, at pumasok ang isang staff. Ibibigay niya sa iyo ang Cleansing Lotus of Heavenly Mountain, maaari ka nang umalis. Tumango si Lito, sinundan ng staff habang paalis sila. Sinarado ang pinto. Isang malabong bakas ng lilang ambon ang biglang lumitaw sa silid, at isang maselang figure ang lumitaw mula sa loob ng hamog. Nagbago ang mukha ni Orchid, Yulan, lumuhad agad siya, welcome, miss. Medyo kalmado ang mukha ni Ningbeo, ngunit may lamig sa kanyang malataglagas na mga mata. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para subukan siya? Hindi gaanong malakas ang kanyang mapanlate na boses, sa katunayan, pinanatili nito ang kawalang muwang ng isang batang babae, ngunit dala nito ang nangingibabaw na aura ng isang taong naghari sa mahabang panahon. Ibinaba ni Orchid ang kanyang ulo, bahagyang nanginginig, I was only trying to test him.
Kumunat ang noo ni Ning, subukan mo siya para saan? Nag-ipon ng lakas ng loob si Orchid, para masubukan kung karapat-dapat ba siya sa pagmamahal ni Miss. Kung madali lang siyang maakit sa akin, ibig sabihin he's a basura. Walang pakialam na nagsalita si Ning, hindi mo na kailangang subukan. Alam ko kung anong klaseng tao si Lito. Bakit hindi siya nakilala ni Miss ng personal? Hindi mo ba siya nami-miss? Curious na tanong ni Orchid. Isang bakas ng kalungkutan ang bumungad sa magandang mukha ni Ning, nasaktan ko na siya noon pa, hindi niya ako mapapatawad. Pero sa puntong ito, hindi na ito mahalaga. Kapag umalis siya sa kabisera, lahat ng nasa pagitan niya at sa atin ay mawawala na parang usok sa hangin. Miss. Tiningnan ni Yulan Orchid, ang malungkot na ekspresyon ni North Moon Ning, nanikip ang kanyang puso. Siya ang personal na kasambahay ng dalaga, at lumaki siya kasama si North Moon Ning, mas kilala niya siya kaysa sa sinuman sa mundong ito. Pagkasilang pa lang ng dalaga, dinapuan siya ng kakaibang nakakalamig na lason. Sa edad na 7, siya ay ipinadala sa isang misteryosong doktor para sa paggamot. Pagkalipas ng 5 taon, gumaling ang dalaga at bumalik sa North Moon Clan. Ngunit mula noon, hindi na muling nakita ni Yula na ngumiti ang dalaga, kahit na madalas na lumuluha kapag walang tao. At paminsan-minsan ay bumubulong siya ng pangalan, kapatid na Lito. Habang nag-iisip si Yulan, nawala na ang North Moon Ning. Huminga ng malalim si Yulan, sino ang mag-aakala na si Miss Ning, ang pinakatalentadong tao sa North Moon Clan sa loob ng 1,000 taon, ay matatakot na makilala ang batang iyon. I really don't know, ano kaya kung magkita ulit ang dalawa. Pero, I'm afraid this is impossible. Hinding-hindi papayag ang mga matatanda sa clan na makasama si Miss sa isang commoner. Gumastos si Lito ng 10 bilyon para tuluyang masecure ang Tianshan Lotus. Sa sandaling ito, hindi na siya makapaghintay na umuwi, gawin ang panlunas at gamutin ang Red Lotus Heart Devo Uringo ng kanyang nakababatang kapatid. Pagbalik niya sa auction hall, magsisimula na ang auction. Nang matagpuan niya sina Micah at Leia, nalaman niyang may iilan pang tao sa tabi nila. Nakapagtataka, ang isa sa kanila ay si Bin Fanchin, ang tinuruan niya ng ilang leksyon noon. Kabanata 579. Matagal nang napansin ni Leia si Lito, ngunit nagkunwari itong hindi siya nakikita. Lito, nandito ka na. Kumaway si Micah sa kanya at ipinakilala siya sa mayayamang binata sa tabi niya, hayaan mong ipakilala ko kayong lahat, ito ang kaibigan ni Leia, si Lito. He is not my friend, mostly kakilala ko lang. Malungkot na idinagdag ni Leia. Binati ng ilang mayayamang binata si Lito, ngunit ito ay higit pa sa kapakanan ni Micah. Si Binfan lamang, nang makita niya si Lito, ang kanyang buong mukha ay naging malungkot. Bakit sumulpot ang batang ito kung saan-saan, parang multo na walang humpay? Haha, ngayon, sa ganitong setting, siguradong gusto niyang suruan ang batang ito. Lito, oh, matagal na tayong magkakilala. Biglang nagsalita si Binfan. Medyo nagulat si Micah, kaya magkaibigan kayo. Umiling si Binfan, hindi masyadong magkaibigan, 2 beses ko na siyang nakilala. Kumain ako noon sa isang hotel at ang isa sa mga waiter ng hotel ay kaibigan ni Lito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, iba ang tingin ng ilang mayayamang binata kay Lito. Ang mga waiter ay karaniwang gumagawa ng mas mababang antas ng trabaho, at ang isang kaibigan ng isang waiter ay malamang na hindi isang taong may mataas na katayuan sa lipunan. Nang makita ni Binfan ang bahagyang mapanghamak na tingin ng lahat, nakaramdam ng lihim na kasiyahan sa loob niya. Nagtataka ako kung paano gumaling si Young Master Chin mula sa kanyang pinsala noong nakaraan. Sa sandaling ito, maluwag na nagsalita si Lito, nanunuya kay Binfan, bagaman hindi ako gumamit ng lakas noong panahong iyon, Young Master Chin, ipinanganak ka na may dalang pilak na kutsara, natatakot ako na baka hindi sapat ang iyong katawan para makatiis ng palo. Nataranta ang lahat at napalingon kay Binfan, anong nangyari? Nag-away ba kayo? Ang mukha ni Binfan ay biglang naging pangit. Masasabi kaya niya sa lahat na siya ay binugbog ni Lito noon? Paano niya haharapin ang mataas na lipunan sa hinaharap? Nang siya ay nasa dilema, biglang tumawa si Lito, gaya nga ng kasabihan, bawal makipag-away, walang kakilala, Young Master Chin, hindi ka ba sumasang-ayon? Hehe, talaga. Inis na inis si Binfan kaya napaawang ang kanyang bibig. Malinaw na kinukutya siya ni Lito, ngunit tumango lamang siya bilang pagsang-ayon. Sa pamamagitan nito, sa wakas ay pinakawala ng lahat ang kanilang pagkamausisa. Magsisimula na ang auction, please take your seats. Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw. Nagkalat ang mga tao at bumalik sa kani-kanilang pwesto. Matiim na tinitigan ni Binfan si Lito.
Bata, huwag kang masyadong maangas, darating ang araw ng kapahamakan mo. Muli, tumingin siya kay Micah, na puno ng paghanga ang kanyang ekspresyon. Ang dahilan kung bakit hindi siya nag-atubiling gumastos ng malaking halaga para lumahok sa auction na ito ay upang makilala ang kanyang sarili kay Micah, isang kilalang kagandahan sa mga elite class sa kabiserang lungsod. Siyempre, ang pinakakaakit-akit na aspeto ay hindi lamang ang kanyang hitsura, ngunit ang napakalaking yaman na sumusuporta sa kanya mula sa pamilyang Su. Kung maaari niyang makuha ang pabor sa kanya, ito ay isang walang kapantay na pagkakataon sa pag-unlad para sa pamilya Chin. Di nagtagal, nagsimula ang auction na may sunod-sunod na mahalagang bagay na ipinakita. Si Lito, na nakakuha na ng Tianshan Pure Lotus, ay hindi nagpakita ng interes sa mga bagay na isino-auction, sa halip ay nagpa siya na magpahinga ng nakapikit. Sa tabi niya, patuloy na itinataas ni Micah ang kanyang tanda sa pagbid, bumibili ng karamihan sa mga mahahalagang sangkap na panggamot. Pagmulat ng kanyang mga mata, nagtatakang nagtanong si Lito, may karamdaman ba sa iyong pamilya? Tumango si Micah, oo, hindi maganda ang kalusugan ng tiyahin ko. Medyo nag-aral ako ng medisina. Kung kailangan mo, pwede akong mag-alok ng tulong. Idinagdag ni Lito, ang kanyang impresyon kay Micah ay positibo, at bilang pasasalamat, hindi niya iniisip na bumisita sa bahay para sa medikal na pagsusuri. Salamat sa iyong mabait na intensyon, ngunit hindi na kailangan. Magalang na tumanggi si Micah. Humingi siya ng kadalubhasaan sa mga kilalang doktor mula sa buong bansa, ngunit walang makakapagpagaling sa kanyang tiyahin. Paano maihahambing si Lito, napakabata, sa mga dalubhasang doktor na iyon? Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Leia ang isang sarkastikong sagot, wow, hindi ko alam na isa ka ring doktor. Hindi ba't isa kang walang trabaho na palaboy? Nang marinig ito, ang mga taong nakaupo sa malapit ay nagtawanan. Lalong nanunuya si Binfan, kusa siyang nagtaas ng boses, medyo na-curious ako dito, Kuya Lito. Anong klaseng gamot ang pinag-aralan mo? Internal medicine, surgery, o pediatrics? Nang marinig ito, si Micah ay tumingin din kay Lito nang may pagtataka. Si Lito, na hindi napigilan ng panunuya ni Binfan, ay mahinahong sinabi, natutunan ko ang tradisyonal na gamot ng lokal mula sa aking master. Nang marinig ito, muli ang mahinang tawa. Umiling si Leia, hindi ka pa nakakapasok sa universidad, paano ka maglakas loob na tawaging doktor ang iyong sarili? Hindi ka ba natatakot sa mga medikal na aksidente? Tunay, ang mga mangmang ay walang takot. Kumunat ang noo ni Lito, hindi mo ako naiintindihan. Ngumisi si Leia, hindi ko kailangan, at wala akong dahilan. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Lito sa kanyang puso. Si Leia ay pinsan ni Gilbert at tinulungan siya sa pagkakataong ito. Sinadya niya noon na tulungan siya, ngunit tila hindi na kailangan. Maraming tao sa paligid ang nagsimulang tumuro at nanlilibak kay Lito, na lumikha ng isang awkward na kapaligiran. Naisip ni Micah na medyo kaawa-awa si Lito. Hindi sa naniniwala siya sa tradisyonal na gamot na lokal, ngunit dahil kaibigan niya si Lito, oras na para sa kanya na lumapit. Paano ito, Lito, kapag may oras ka, isasama kita para makilala ang aking tiya? Sabi ni Micah na may banayad ng ngiti. Sa sandaling sabihin niya ang kanyang mga salita, ito ay kasing ganda ng pagkumpirma kay Lito, ang iba, na iniisip ang pagkakakilanlan ni Micah, ay hindi na nagpapatuloy sa pangungutya sa kanya. Matalim na tiningnan ni Lito si Micah at tumango, Micah, naglakas loob ka talagang makita siya. Sa palagay ko marahil siya ay isang pandaraya, sa karamihan ay isang naglalakbay na doktor. Tahimik na paalala ni Leia kay Micah. Umiling si Micah, may sasabihin sana, nang biglang naakit ang kanyang tingin sa isang bagay sa auction sa entablado. Iyon. Iyon ay. Ang ekspresyon ni Micah ay nasa sabik, ang kanyang katawan ay nanginginig. Sa entablado, itinuro ng nagtatanghal ang isang jade necklace sa glass cabinet at ibinalitas sa isang masiglang boses, susunod sa auction ay isang mahusay na jade necklace, bawat piraso ay isang hiyas, ang panimulang presyo ay 5 milyon. Nakita ni Leia na mali ang ekspresyon ni Micah, at nagtanong, Micah, ano ang mali? Tinitigan ni Micah ang jade necklace, medyo nabulunan ang boses, iyan ang relic ng aking ina. Matagal ko na itong hinahanap. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya dito. Kung ganoon ay bilasan mo na at bilhin. Hinimok ni Leia. Malungkot na umiling si Micah at sinabing, lahat ng pera ko ay ibinibigay sa aking tiyahin para sa gamot. Wala akong ekstrang pera. Nang marinig ito, biglang nabuhayan si Binfan, na nasa hindi kalayuan. Ang langit ang tumutulong sa akin.
Hanggat binibili ko ang kwintas na ito, maaari kong lehitimong yayain si Micah na lumabas. Isang ngiti ng tagumpay ang baka sa kanyang mga labi. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Lito, "Excuse me, kailangan kong gumamit ng banyo." Mariing inilibot ni Leia ang kanyang mga mata sa kanya, "Nagdurusa ka ba sa nephrotic syndrome o kung ano paman, palaging kailangang gumamit ng banyo." Ang dami. Hindi nag-abalang sumagot si Lito sa kanya, ngunit umalis siya sa auction hall. Sa halip na pumunta sa restroom gaya ng sinabi niya, dumiretso siya sa kwarto kung saan naroon si Yulan kanina. Makalipas ang humigit kumulang 15 minuto, bumalik muli si Lito sa auction hall. Sa puntong ito, uminit na ang kompetisyon sa jadeite necklace, na may isang mayamang matron na mahigpit na nakikipag-sparring kay Binfan. Sa huli, nag-alok si Binfan ng mataas na bid na 12 milyon. Ang mayamang matrona ay atubiling sumuko. Nang si Binfan ay nakatitiyak sa kanyang tagumpay, naghihintay sa auctioneer na ibaba ang gavel, isang kawani ang biglang umakyat sa entablado. "Mga binibini at mga ginoo, ikinalulungkot kong ipaalam sa inyo," anunsyo nila, ngunit ang kwintas na jadeite ay naklaim na ng isang hindi kilalang partido. Kabanata 600. Bang! Ibinagsak ni Binfan ang mesa, mapanghamong sinabi, "Sino ang maglalakas loob na makipagkompetensya sa akin? Magkano ang binabayaran niya? Gusto kong magbid laban sa kanya." Umiling ang staff, "Natatakot ako na hindi pwede. Hey, I think there's some underhanded dealing in this auction, di ba?" Ngumisi si Binfan. Dahil sa pananalitang ito, nagulat ang lahat. Maging si Binfan ay nagsimulang magsisi sa sinabi nito. Ang bilya na ito ay sinasabing kabilang sa isang napaka-misteryosong pamilya. Napakalaki ng kanilang kapangyarihan na kahit ang mataas na uri ng politika ay kailangang sumuko sa kanila, na hindi niya kayang hawakan. Sure enough, nanlamig ang mukha ng staff, "Kung ang ginoong ito ay nagdududa sa aming pagiging tunay, pagkatapos ay umalis ka na. Ano? Pinapaalis mo ako? Ako si Binfan Chin, ang tatay ko ay si Lucas Chin." Pagbabante ni Binfan. "Hey! Sinong nagmamalasakit kay Lucas Chin? Kahit na ang tatay mo ay si Lucas, hindi ito magkakaroon ng pagkakaiba. Someone, itapon ang short-sighted guy na ito." Utos ng staff. Kaagad, 2 matipunong security guard ang lumapit at binuhat si Binfan palabas, na naging sanhi ng tawanan ng karamihan. Matapos ang komedya na ito ay natapos, ang auction ay dumating sa pagtatapos nito. Sina Lito, Micah, at Leia ay pawang papunta sa labas ng bilya. "Lito, hindi ka ba nandito para bumili? Bakit hindi kita nakitang itinaas ang bidding card mo?" Mapanuksong tanong ni Leia. "Nakuha ko na ang gusto ko," tugon ni Lito. "At saka, gusto kong pasalamatan si Miss Su. Sa tingin ko nandito ka lang para magpakitang gilas." Tumikim si Leia. Pagkatapos ay sinulyapan si Micah, "Kapag nagpapasalamat ka sa iba, dapat mo rin silang bigyan ng regalo, hindi lang mga komento." Then, she pretended to suddenly realize something and said, "Nako, nakalimutan ko. Kawawa ka. Kahit ang pinakamurang auction item dito, I'm afraid you can't afford." Umiling si Lito, tumingin kay Micah, "Miss Su, talaga, may ibibigay ako sa iyo. There's no need for you to go out of your way. It was just a helping hand." Magalang na tumugon si Micah. Si Leia, na nakatayo sa tabi, ay tumawa ng mapang-uyam, "Ano kaya ang kaya niyang ibigay? Ano ang regalo? Ipakita mo sa akin." Umiling muli si Lito, "Wala sa akin ang regalo ngayon. Maghintay tayo dito, may maghahatid nito." Haha. So, wala pa sa ngayon. Ganun ba kahirap para sa iyo na aminin na mahirap ka? Ngumisi si Leia at naiinis na umiling. "Forget it, I have wasted enough time on you. Mauuna na ako." Pagkasabi noon, tumalikod si Leia para umalis. Ibinuko ni Lito ang kanyang bibig at sinabing, "Maaari kitang iuwi. Gayon din, salamat sa pagpapakilala sa akin kay Miss Su. Kung mayroon kang anumang gusto, alahas man o isang designer bag, huwag mag-atubiling ipaalam sa akin." Nang marinig ito, inis na inis si Leia kaya napatawa siya. Tumingin siya kay Lito na parang nagbibiro. "Sobra ka lang. I don't need you to escort me home or buy me anything. I don't want to see you anymore." Sa tuwing naiisip ni Leia ang sasakyan na iyon, nahihiya siya. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa maupo ulit doon. Habang pinapanood ang kanyang kilos, nagkibit-balikat lang si Lito. Kung alam ni Leia kung ano ang namiss niya, baka pagsisihan niya ito. Sa sandaling umalis si Leia, isang kawani mula sa auction house ang lumapit kay Lito, hawak ang isang brocade box sa kanyang mga kamay. "Sir, eto na po ang auction item nyo.
Kinuha ni Lito ang kahon, iniabot ang kahon ng brocade kay Micah at sinabing, buksan ito at tingnan. Naguguluhan si Micah. Hindi niya nakita si Lito na nagbid, kailan siya bumili ng isang bagay. Ah! Gayunpaman, nang buksan niya ang kahon ng brocade, agad siyang nagulat sa kung ano ang nasa loob. Sa loob ng brocade box, ay ang mismong jade necklace na pag-aari ng kanyang ina. So the anonymous person was you. Gulat na tinitigan ni Micah si Lito, ang kanyang mga mata ay puno ng bakas ng pag-uusisa. Tumango si Lito, gusto mo ba? Hawak ang kwintas, tiningnan ito ni Micah mula kaliwa pa kanan ng may maliwanag na pagmamahal, at tumango ng mariin, hindi ako makapagpasalamat sa iyo, malamang na gumastos ka ng maraming pera para dito. Dahan-dahan kong babayaran ka sa hinaharap. Hindi na kailangan, maliit na regalo lang. Walang pag-aalinlangan na ikinaway ni Lito ang kanyang kamay. Sa komentong ito, ang pag-uusisa ni Micah tungkol kay Lito ay umabot sa sukdulan nito. Ang lalaking ito ay mukhang ordinaryo sa ibabaw, napakababa, halos hindi siya makapaniwala sa malaking kayamanan na dapat niyang itinatago. Itinuring niya na ang jade necklace ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon, ngunit sa kanya, ito ay isang maliit na regalo lamang. Maaari ba akong maging matapang na magtanong, ikaw ba ay mula sa isang pamilya sa kabisera? Ang pamilyang Argel sa kanlurang bahagi ng lungsod. Pagkatapos mag-isip-isip, ang tanging prestihiyosong pamilyang walo na naiisip niya ay ang mula sa kanlurang bahagi ng lungsod. Umiling si Lito, hindi ako mayaman na young master, ordinaryong tao lang. Dahil may koneksyon ako sa staff dito, ibinente niya sa akin ang necklace sa murang halaga. Alam mo, mataas ang markup ng mga jade na ganito, kaya nakuha ko ito sa napakamura. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Micah. So, ganoon yon. With that, everything made sense. Si Lito ay talagang isang ordinaryong tao. Gayunpaman, gusto ko pa ring magpasalamat sa iyo ng buong puso, ang kwintas na ito ay nagtataglay ng napakalalim na kahalagahan para sa akin. Ikaw ang aking benefactor. Paulit-ulit na ipinahayag ni Micah ang kanyang pasasalamat. Umiling si Lito, may sasabihin pa sana, nang biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. What's wrong? Masama ba ang pakiramdam mo? Napansin ni Micah ang kanyang pagbabago. Nakita niyang nanigas siya, bahagyang nanginginig, nakakatakot ang kanyang kutis. Umiling si Lito, may mga bagay akong dapat asikasuhin, Palam. Pagkasabi noon, nang hindi na hinintay na tumugon si Micah, mabilis siyang lumayo. Pinagmamasdan ng kanyang umaatres na figure, umiling si Micah, puno ng pagkalito ang kanyang mukha, kakaibang tao. Samantala, mabilis na naglakad si Lito hanggang sa isang hardin sa villa. Habang kausap niya si Micah kanina, bigla siyang nakaramdam ng pamilyar na aura sa malapit. Pag-aari ng isang babae ang aura na iyon. Ning, ikaw ba yan? Sinuri niya ang bawat detalye ng hardin, paulit-ulit na nagtatanong sa kanyang isipan. Gayunpaman, nakatayo siya sa hardin ng buong 20 minuto, ngunit hindi na niya muling naramdaman ang aura na iyon. Natawa si Lito sa sarili. Sa lakas niya, kung talagang gusto niyang magtago, tiyak na hindi siya nito matutuklasan. Ning, kung ikaw talaga, bakit hindi ka lumabas at makipagkita sa akin? Halos nginat-ngat na ang kanyang mga ngipin. Walang sumagot sa kanya. Hey, parang nag-o-overthink ako. Ikaw na mismo ang nagsabi, I'm not good enough for you. So, how could you possibly come to see me again? Napuno ng panunuya ang boses ni Lito habang walang pag-asa na umiling siya. Bigla niyang binato ng suntok ang rebeltong bato sa tabi niya. Boom! Ang eskultura ng bato, na mas matangkad sa isang tao, ay agad na nabasag sa mga piraso. Hindi niya ginamit ang kanyang panloob na enerhiya para sa suntok na ito, ipinalalabas lang niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng brute force. Binawi niya ang kanyang kamao na nababad sa dugo, ang kanyang mukha ay mukhang hindi kapani-pani walang malungkot. Kung nandito ka talaga, may sasabihin ako sa'yo. Huminga ng malalim si Lito, dahan-daang itinaas ang kanyang ulo, idinilat ang kanyang masakit na mga mata, at tumingin sa langit. Kung sa tingin mo ay hindi ako sapat para sa iyo, na ang presensya ko ay nakakaabala sa iyo, pagkatapos ay huwag na tayong magkita muli sa buhay na ito. Ito. Ang huling bagay na gagawin ko, ay para sa iyo.